Sa nakalipas na 3 taon ng digmaan, ang pangunahing pagbabago sa digmaan sa Ukraine ay ang simpleng FPV drone. Ginawang isa sa pinakakinatatakutang sandata sa unahan ng labanan ng Ukraine ang isang $500 na quadcopter at bawat pangunahing sandatahang lakas sa mundo ay ginugol ang nakaraang 2 taon na nagmamadaling humabol. Pero hindi na lang basta nanonood ang Estados Unidos mula sa gilid. Sa halip, nagsimula na itong aktibong mag-angkat nito. Kasama rito ang mga taktika, doktrina, ang gabay sa pagmamanupaktura at sa ilang kaso, mismo mga kumpanya ng drone at ang mga taong bumuo ng ganitong estilo ng pakikidigma sa mga trintsera ng Donbas. Pero kung susuriin pa natin ng mas malalim, hindi lang basta kinokopya ng Estados Unidos ang gawa ng Ukraine, kundi kinukuha ang makabagong ideya ng Ukraine at ginagawa pa itong mas maganda. Kaya magsimula tayo kung saan nagsimula ang lahat ng ito dahil hindi natin maiintindihan ang ginagawa ng US ngayon kung hindi natin naunawaan kung ano ang napilitan munang imbentuhin ng Ukraine. Noong tumawid ang Russia sa hangganan noong 2022, wala ang Ukraine ng sapat na inventaryo ng artilleriya, air force o mga armored na pormasyon para tapatan ng Russia sa kumbensyonal na labanan. Ang meron ng Ukraine ay isang desperado, desentralisado at sobrang malihaing kultura ng teknolohiya ng mga sibilyan at isang agarang pangangailangan na matakot ang mga sundalong Ruso na gumalaw. Ang sagot ay first-person view o FPV drones, yung klase na ginagamit ng mga hobbyist sa karera sa mga obstacle course sa bakuran para sa kasiyahan o ginagamit sa pagkuha ng mga larawan sa kasal. Kapag nilagyan mo ng warhead ang quadcopter at pinaupo mo ang isang sundalo sa isang trench ilang kilometro ang layo na may suot na video goggles, bigla kang magkakaroon ng precision-guided munition na mas mura kaysa karamihan ng ibang sandata na umiral. At ang sandatang iyon ay kayang maghanap at posibleng makasira pa ng tangke kahit sa likod ng mga puno. At ang ekonomiya ng digmaan kung saan nanghingibabaw ang mga drone ay direktang nakaapekto sa usapan sa loob ng Pentagon. Hagsapit ng Abril 2025, may ilang pagtataya na nagsasabing ang mga drone ang naging dahilan ng 80% ng mga pagkalugi ng Russia. Sa ilang bahagi ng front, umaabot pa raw sa 70% ang bilang na iyon. Iyon ay siyam sa bawat 10 nawalang sasakyan ay direktang dulot ng mga drone. Halos wala nang mapagtataguan sa makabagong larangan ng digmaan. Bawat kalsada, bawat linyang puno, bawat lugar ng pagtitipon ay binabantayan ng isang bagay na maliit, mura at may armas. Siyempre, hindi lang Ukraine ang may tuloy-tuloy na supply ng drone dahil nag-adapt din ang Russia at sa ilang pagkakataon ay gumawa ng malalaking pag-unlad sa drone warfare. Ang mga Russian FPV at kamikaze na Urinan drone ay sumisira sa mga tangkeng kanluranin, lalo na ang Leopard 2A6 na maihahambing mismo sa Emisa Abrams ng Amerika. Sa unang taon ng digmaan, ang mga pagkawala ng tangke ng Ukraine gaya ng Leopard ay pangunahing iniuugnay sa drone warfare. Ipinapahiwatig nito na wala sa dalawang panig ang tunay na ligtas sa posibilidad na masira ang ilan sa kanilang pinakamalalakas na estruktura o sandata dahil sa murang at madaling palitan ng mga drone. Ngunit hindi tumigil ang Ukraine sa pag-iimprovisa ng mga drone sa garahe. Bumuo ito ng isang buong industrial at burokratikong ekosistema sa paligid ng ideyang ito at maaaring mas mahalaga pa ang ekosistemang iyon kaysa sa mismong mga drone bilang pangunahing export. Ang Ministry ng Digital na Transformasyon ng Ukraine ay nagpapatakbo ng isang plataporma na tinatawag na Brave One na parang isang digital na pamilihan kung saan maaaring mag-browse ang mga komandante sa unahan ng daan-daang modelo ng drone at umorder ng kagamitan na parang umorder ka lang sa Amazon na may delivery sa loob lamang na 1 linggo. Ang mga unit ng drone ng Ukraine ay nagdodokumento ng kanilang mga pag-atake gamit ang kamera at kumikita ng mga puntos batay sa halaga ng kanilang nasisira at pagkatapos ay ipinapalit ang mga puntos na yon upang makakuha ng mas advanced na mga drone sa parehong pamilihan. Ang mga nasirang unit ay maaaring maayos agad sa mga frontline workshop sa loob lamang ng ilang oras sa halip ng mga linggo kung dadaan sa tradisyonal na military supply chain. Pagkatapos ay dumating ang pag-atake nag-udyok sa buong mundo na seryosuhin ang drone program ng Ukraine bilang isang estratehikong sandata at hindi lang basta istorbo sa labanan. Noong Hunyo 2025, nagpuslit ang Ukraine ng isang grupo ng urang FPV drones papasok sa malalim na teritoryo ng Russia, itinagos sa loob ng mga bubong ng mga sibilyang cargo container at pagkatapos ay inilunsad ang mga ito mula sa malayo laban sa 5 base ng himpapawid ng Russia sa tinawag na Operation Spiderweb. Ayon sa mga opisyal ng Ukraine, gumamit ang pag-atake ng hanggang 117 drones at tinamaan ang 41 na sasakyang panghimpapawid. Kabilang na ang 275 at 222 na strategic bombers, ilan sa pinakamahal at pinakamahirap palitan na military assets ng Russia. Tinatayang umabot sa $7 bilyong ang pinsala. Anuman ang totoong lawak ng pinsala, malinaw ang mensahe at mga epekto nito. Ang murang mga drone na yon ay maaring magbanta sa mga strategic assets na libu-libong kilometro ang layo mula sa anumang frontline nang walang kahit isang manned aircraft na tumatawid ng hangganan. Napilitan agad ang Russia na gumamit ng ibang estratehiya para protektahan ang mga malalayong base nito. Sa ilang pagkakataon, nilalagyan pa ng mga takip ang mga eroplano para hindi ito madaling makita sa satellite imagery. At hindi ito nanatiling labanan lang ng Ukraine at Russia dahil kumalat ang mga taktika sa isa pang malaking labanan na sabay na nagaganap.
Inyulat ng The Guardian noong Mayo 2026 na inampon ng Hezbollah ang fiber optic FP drone sa Lebanon, tahasang ginamit ang mga teknik na unang ginawa sa Ukraine para makalusot sa electronic warfare ng Israel, isa sa mga pinakasopistikadong kapaligiran ng jamming sa buong mundo. Nang pumasok ang US sa sarili nitong labanan laban sa Iran noon katapusan ng Pebrero, tumugon ang Tehran sa pamamagitan ng sunod-sunod na pagpapalipad ng mga drone sa buong reyon at maraming drone ang pinabagsak ng mga puwersa ng Amerika at mga kaalyado nito. Pero ipinakita ng laki ng mga pag-atake kung gaano kahirap at kamahal ipagtanggol ang sarili laban sa murang mga sistemang gawa ng maramihan gamit ang sopistikado at mamahaling mga interceptor. Ang problema dito ay ang mga naunang sandata na ginamit ng US ay napaka-epektibo pagdating sa kahandaan sa labanan, kakayahan sa operasyon at pagpapakita ng lakas. Pero ang hindi nila nagawa ay maging matipid sa gastos. Tingnan natin ang pinakakilalang long-range drone ng US. Pagsapit ng Hulyo 2026, sinabi ng mga opisyal ng US na mahigit 30 Reaper MQ-Sham drone ang nawasak dahil sa mga operasyon sa Iran. Ang mga drone na ito ay huling naiulat na may halagang nasa $16 na milyong bawat isa. Kapag itinapat sa mga muhang expendable na drone, ang balanse ng kapangyarihan ay lumilipat pabor sa sandatang maaari mong ihagis sa kalaban nang hindi iniintindi kung ligtas ang iyong puhunan. Kaya iyon ang pangunahing pagkakaiba sa pagitan ng kung paano pinapatakbo ng US at Ukraine ang mga bagay sa kanilang labanan. Pero paano nga ba biglang binabago ng US ang mga bagay? Magsimula tayo sa doktrina dahil binabasura ng US Army ang dekada na nitong sariling playbook. Sinabi ni Army Chief of Staff General Randy George sa Kongreso noong 2025 na masyadong mabilis ang pag-usad ng teknolohiya para umasa pa sa malalaking procurement program na taon ang inaabot sa pag-develop at maaaring laos na agad pag na-deploy na. Nilagdan din ni kalihim ng digmaan Pete Hegseth ang isang direktiba noong Hulyo 2025 na naguutos na ang bawat squad ng hukbong katihan ay dapat may unmanned systems bago matapos ang 2026. At hindi siya nagpaligoy-ligoy tungkol sa dahilan kung bakit mabagal umabot ang Pentagon sa puntong ito. Isinulat niya na ang teknolohiya ng drone ang pinakamalaking pag-unlad sa militar sa isang henerasyon. Noong panahong yon, may ilang maliliit na pagbabago na ang naipatupad. Noong Enero 2025, ang ikatlong brigada ng ika-10 Mountain Division ng Hukbong Katihan na-deploy ng 144 na experimental na drone habang naka-rotation sa Germany, higit pa sa anumang unit na nagdala sa isang training exercise noon. Nagtayo rin ito ng 3 strike company na binubuo ng 80 sundalo na idinisenyo para mag-operate sa unahan ng mga batalyon. Bawat isa ay binubuo ng scout platoon, mortar platoon, at isang nakatalagang drone platoon na nagpapalipad ng surveillance drone, loitering munitions, at counter-drone systems. Iminungkahi na gumamit ang mga unit ng Anduril Ghost Drone na kayang manatili sa himpapawid ng mahigit 1 oras. PWC, Isangdan Reconnaissance System, at Switchblade, 600 loitering munitions na may parehong warhead ng Javelin anti-tank missile. Kasabay nito, ang mga sundalo mula sa 101st Airborne ay nagpapalipad ng mga drone na gawa sa 3D printed na mga pyesa at ang mga tropa mula sa ika-10 Mountain Division ay may dalang mga sistemang Skydio X2D sa kanilang mga backpack. Nilikha rin ng Army ang kanilang unang opisyal na drone course sa Fort Rucker na ngayon ay kilala bilang Fort Novosel noong Agosto 2025. Isang 3 linggong programa na pinagsasama ang 20 hanggang 25 oras ng simulator flying na parang video game at aktual na pagsasanay gamit ang mga totoong sistema. Mayroon ding pagtuturo tungkol sa 3D printing at CAD design dahil ang pagpapanatiling lumilipad ng mga ito sa field ay nangangahulugan ng kakayahang gumawa ng mga pyesa agad-agad. Ang direktor ng kurso, Kapitan Rachel Martin, ay tinawag itong isang simpleng pagsusumikap na makahabol na nagpapahiwatig na ang US ay nahuhuli sa buong mundo sa larangang iyon. At ito ang agresibong pagsubok na mapaliit ang agwat na yon. Samantala, iminungkahi ni kalihim ng Hukbong Katihan, Daniel Driscoll na kailangang maging mas magaan ang mga batalyon at itigil ang pagtulak ng mas malayo gaya ng dati dahil ang ipinakitang antas ng densidad ng Ukraine ay nangangahulugan na ang isang $10 milyong na tangke ay madaling matagpuan at mapatumba ng isang bagay na mas mura pa kaysa sa isang second-hand na kotse. Ang Marine Corps ay nagsasagawa ng mas mabilis pa at sa totoo lang, mas improvisadong bersyon ng parehong pagbabago. Ang ika-24 na Marine Expeditionary Unit ay naglaan ng 3 linggo sa Camp Lejeune para magsanay gamit ang Nereus Archer. Ang Archer ay isang 8 pulgadang quadcopter na ginawa sa El Segundo, California na nagkakahalaga ng humigit kumulang $2,000 at naaprubahan ng Blue UAS. Ibig sabihin ay wala itong mga Chinese na pyesa na karaniwang ginagamit sa komersyal na drone market at maaaring makaapekto sa supply chain kung sakaling magkaroon ng mas malawak na sigalot sa pagitan ng US at China kahit pa sa pamamagitan ng mga proxy. Nag-award din ang Marine Corps ng kontrata na tinatayang nagkakahalaga ng $17 milyong para sa humigit kumulang 8,000 Archer drones. Pero ang 3 linggong compression camp na yon ay nagpapakita rin kung gaano kalaki ang kailangang habulin ng US sa mga kasalukuyang kalahok. Ang Russia at Iran ay may mga taon ng aktwal na labanan para hasain ang kasanayang ito. Sinusubukan ng Marine Corps na paikliin ang learning curve na yon sa loob ng 3 linggo dahil ang alternatibo ay magpadala ng mga Marines na walang sagot sa banta na karaniwan ng ginagamit ng bawat kalaban ngayon. Ngayon, dito pumapasok ang problema sa dami dahil walang saysay ang pagsasanay ng mga Marines at sundalo na magpalipad ng drone kung kulang naman ang mga drone na ipapamahagi. Nagtakda ang Department of Defense ng layunin na mag-deploy ng 10,000 FPV drones bago matapos ang 2026.
Para sa paghahambing, kayang gumawa ng China at Russia ng milyon-milyon kada taon. Pero may malaking agwat sa bilang ng mga planong drone at sa dami ng tao at pagsasanay na kailangan para mapalipad ang mga ito. Kung bibigyan mo ng milyong-milyong drone ang Marine Corps bukas, halos lahat maliban sa ilang libo ay matetingga lang sa istante dahil kulang pa ang mga Marine na marunong magpalipad ng mga ito. Tumugon ang Pentagon sa problema sa pamamagitan ng pagbuhos ng pondo sa parehong issue. Inanunsyo ng Army ang plano nitong kumuha ng hindi bababa sa 1 milyong drone sa susunod na 2 hanggang 3 taon. Isinagawa ng Drone Dominance Program ang unang yugto ng pagsusuri nito, tinawag na Gauntlet sa Fort Benning noong Pebrero na naglalayong mag-deploy ng 340,000 mas maliliit na attack drone sa mga unit ng labanan bago matapos ang 2027. At ang FY27 na kahilingan sa budget ng Pentagon ay naglaan ng $75 bilyong para sa mga drone at kontra-drone na sistema, kung saan $54.6 bilyong dito ay dadaan sa Defense Autonomous Working Group. Hindi na ito isang pilot program. Ito ang pagtatangka ng Pentagon na bumuo sa loob lamang ng ilang taon ng uri ng drone industrial base na itinayo ng Ukraine dahil sa matinding pangangailangan sa loob lamang ng isang taglamig. At habang mahalaga ang pera, may mas mahalaga pang maiaalok ang Ukraine. Pero bago natin talakayin yan, siguraduhin mong nakasubscribe ka sa Military Show para makuha ang pinakabagong balita tungkol sa digmaan sa Ukraine at mga pandaigdigang kaganapan sa geopolitika at militar. May impormasyon ang Ukraine kung paano eksaktong gumagana ang mga drone, kung saang mga sistema sila pinaka-epektibo at may mga taon ng aktwal na estadistika at footage mula sa labanan para patunayan ito. Kaya sinabi ni Hegseth sa Senado na siya mismo ang nag-aproba ng karagdagang mga Amerikanong personnel na naroroon sa Ukraine, partikular para pag-aralan ang labanan ng mga drone. Parehong opensiba at depensiba. Mas matindi pa ang sinabi ni Kalihim ng Estado Marco Rubio sa isang panayam sa Fox News. Tinawag ang sandatahang lakas ng Ukraine bilang pinakamalakas at pinakamakapangyarihang militar sa Europa na binuo gamit ang mga bagong taktika at teknik na hinubog sa ilalim ng matinding presyon ng isang digmaang pang-eksistensyal. Nang tumama ang mga drone na konektado sa Iran sa gitnang silangan bilang tugon sa mga operasyon ng US, nag-alok pa nga ang Ukraine na magpadala ng mga drone at isang grupo ng mga eksperto sa drone upang tumulong na protektahan ang mga base ng Amerika sa Jordan. Ipinahiwatig rin ni Pangulong Volodymyr Zelensky ng Ukraine na nag-alok na siya ng isang kasunduan sa paggawa ng drone na nagkakahalaga ng $50 bilyong sa US na hanggang ngayon ay wala pang opisyal na tugon. Kaya mukhang sinusubukan ng US na tahakin ang dalawang landas ng sabay gamit ang lokal na produksyon ng drone at kombinasyon ng mga lokal at banyagang taktika para mapunan ang kanilang mga kahinaan. Pero hindi lang taktika at mga tao ang tumatawid ng Atlantic. Kahit hindi pumirma ang gobyerno ng US ng opisyal na kasunduan sa paggawa ng drone kasama ang gobyerno ng Ukraine, nagsimula na magtayo ng negosyo sa Amerika ang mga kumpanyang Ukrainian na gumagawa ng drone. Ang F-Drones, isang kumpanyang Ukrainian na itinatag noong 2023 na naging pangunahing tagapagtustos sa mga puwersa ng Ukraine. Kaya naging unang kumpanyang Ukrainian na pinahintulutan ng gobyerno ng Ukraine na mag-export ng mga sistemang military drone sa Estados Unidos. Sa pamamagitan ng American branch nito, ang Ukrainian Defense Drones, ang kumpanya ay nagtatayo ng kanilang unang pabrika sa US sa Holland, Ohio. Ang pamumuho ng ito ay direktang sinusuportahan ng kontrata mula sa Pentagon sa ilalim ng Drone Dominance Program ng Department of Defense para sa paunang order na 2,000 FPV drones. Ang pangunahing sandata dito ay ang F-Drones F-10 Strike Drone na napatunay ang epektibo sa labanan sa Ukraine at pagkatapos ay nagtapos sa ika-6 na pwesto sa unang yugto ng Drone Dominance Evaluation. Dinadala rin ng kumpanya ang kanilang FF-7 Counter-Drone Interceptor, isang sistemang ginawa para habulin at wasakin ang mga murang kamikaze drone na Shahed ng Iran, ang parehong pamilya ng mga sandata na ginamit para sirain ng mga eroplanong Amerikano sa lupa sa Saudi Arabia noong Marso. Ang F-Drones ay isa rin sa 48 kumpanya na nakikipagkompetensya sa ikalawang yugto ng Drone Dominance Program na inaasahang magbubunga ng hanggang 10 mananalo at maaaring magresulta sa pagbili ng Pentagon ng hanggang 60,000 pang drones. Pero masasabi pa rin na maliit pa rin ang mga numerong ito. Ang Defense Industrial Complex ng Ukraine ay lumago mula sa humigit kumulang $1 bilyong bago ang pananakop hanggang higit $50 bilyong na ngayon. At plano ng bansa na gumawa ng mahigit 8 milyong unmanned systems sa 2026 pa lang. Kumpara sa humigit kumulang 3,000 FPV drones na nagawa ng Estados Unidos sa buong 2025. Kaya naman ang isang draft ng US-Ukraine Defense Memorandum na iniulat ng CBS News ay mas hihigit pa rito na nagpapahintulot sa Ukraine na mag-export ng teknolohiyang militar sa Estados Unidos at gumawa ng mga drone sa pamamagitan ng joint ventures kasama ang mga kumpanyang Amerikano. Kaya iyon ang bahagi ng importasyon sa kwento, doktrina, mga tauhan, at nayon pati na rin ang mga aktwal na gumagawa. Pero narito ang bahagi na magbabalik sa atin kung saan nagsimula ang video na ito. Dahil hindi lang ginagaya ng Estados Unidos ang Ukraine, may mga partikular na lugar kung saan ang Amerikanong inhenyeriya, kakayahan sa industriya at doktrina ng pinagsamang armas ng Amerika ay nakaposisyon na para kunin ang makabagong ideya ng Ukraine at gawing mas nakamamatay ito. Ang una ay ang modula ng mga bala na gawa mula sa kasalukuyang mga inventaryo ng militar imbes na mga warhead na sadyang ginawa para dito. Tingnan mo ang Nero's Archer program na binubuo ng Marine Corps.
Bawat piraso ng ordnansang militar ay karaniwang nangangailangan ng Department of Defense Identification Code o DODIC na nangangailangan ng masusing technical na pagsusuri at isang dedikadong tagagawa bago ito magamit ng mga tropa. Ang prosesong yan ang uri ng matagal na burokratikong abala na hindi kailanman nagkaroon ng oras ang Ukraine at ang Pentagon ay kilala sa kasaysayan na hindi magaling sa pagpapabilis nito. Ang sagot ng Marine Corps gamit ang ACHA ay halos nakakahiya sa pagiging simpel. Kumuha ng C4 na plastic na pampasabog at isang karaniwang electronic blasting cap na pareho ng may DOD na numero at nasa inventaryo na ng Amerika. Ilagay ang C4 sa isang lalagyan. Ipasok ang blasting cap sa likod at pagkatapos ay iscrew ito. Maring anti-personnel fragmentation disc O-shaped charge na explosively formed penetrator ang ilagay sa harap, depende kung ang target ay infantry o armor. Dahil ang mismong warhead ay walang anumang pampasabog hanggat hindi pa ito nabubuo, hindi na nito kinailangan ng sariling DODIC number at hindi na kailangang matutunan muli ng mga marino kung paano hawakan ang bagong klase ng pampasabog dahil sanay na sila sa C4. Ang nag-isang solusyon na yun ay ano? Pinayagan nito ang Marine Corps na dalhin ang sandatang ito mula sa pagiging konsepto pagkatapos lang ng Pasko noong Enero ng nakaraang taon tungo sa aktual na kakayahang live fire sa Camp Lejeune. Sa loob lang ng mahigit isang taon, mas mabilis pa kaysa sa karaniwang inaabot ng Army para makakuha ng isang pyesa mula sa backorder. Isa itong natatanging Amerikanong solusyon gamit ang lalim at standardisasyon ng umiiral na pandaigdigang logistics chain para lampasan ang problema sa procurement, imbes na subukang tapatan ang dami ng produksyon ng Russia at China kada unit. Ang pangalawa ay hindi madaling ma-jam dahil gumagamit ito ng sadyang lumang analog at fiber optic na control links. Ang electronic warfare environment ng Ukraine laban sa Russia ay isa sa pinakasiksik at pinakaabante sa buong mundo. At natutunan ng magkabilang panig na ang digital na control at mga camera system, kahit mas malinaw at mas eksakto, ay madalas tumigil agad kapag na-jam. Ang ACHA platform ay sadyang gumagamit ng analog na camera at control system imbes na digital na unti-unting humihina kapag nadja-jam. Sa halip na biglang mawala, nagbibigay ito ng kaunting dagdag na oras sa operator para maiuwi ang drone o tapusin ang isang strike kahit sa gitna ng magulong electromagnetic na kondisyon. Sa katunayan, parehong nagkaisa ang mga puwersang Ukrainian at Russian sa paggamit ng mga drone na may nakapulupot na fiber optic dahil sa parehong dahilan, dahil hindi kayang i-jam ang physical na wire at sinusubukan na rin ng mga unit ng Amerikano ang parehong fiber optic na paraan na may fiber optic na bersyon ng Archer na inilabas noong huling bahagi ng 2025. Ang pagsasama ng ang ganong klase ng tibay sa mas malalim na pamumuhunan ng Amerika sa pananaliksik sa electronic warfare at signals intelligence na binuo sa loob ng mga dekada ng mas malaking depensa, na mas malaking budget sa depensa para sa pananaliksik at pagpapaunlad kaysa sa nagkaroon kailanman ng Ukraine o Russia ay isang tunay na larangan kung saan maaaring palawakin ng US ang sinimula ng Ukraine, imbes na basta kopyahin lang ito. Ang pangatlo ay autonomous guidance na talagang isang kalamangan sa artificial intelligence at precision engineering na tanging Estados Unidos lang ang may natatanging posisyon para mapakinabangan. Ang mga FPV drone ng Ukraine ay karamihan ay mano-manong pinapalipad. Ibig sabihin, ang kanilang bisa ay limitado ng kakayahan ng isang operator na nakatingin sa analog na video feed. Pero ang FPV Interceptor na ginagawa ngayon ng F-Drone sa Ohio ay nagpapakita kung saan patungo ang susunod na hakbang na ito. Sa huling bahagi ng engkwentro, bilis lang ng drone ang kinokontrol ng piloto habang ang automatikong paggabay ang bahala sa lahat ng iba pa. Sa madaling salita, hinahayaan itong lumipad mag-isa ang murang airframe papunta sa target na may eksaktong katumpakan na hindi umaasa sa bilis ng reaksyon o tapang ng tao sa gitna ng putukan. Pinag-uugnay ang ganitong uri ng onboard autonomy sa base ng semiconductor ng Amerika sa ecosystem ng pananaliksik sa computer vision at sa mas malawak nitong hanay ng mga talentong software engineer. Kaysa sa kayang kunin ng Ukraine o Russia, ito ang larangan kung saan maaaring lampasan ng Estados Unidos ang manumanong pinapatakbong swarm ng buo. Ang ika-4 ay ang tinatawag na Combined Arms Deconfliction Discipline na parang masyadong technical pakinggan, pero isa talaga ito sa pinakamahirap na problema sa drone warfare at isa sa mga bagay na 80 taon nang pinaghuhusayan ng militar ng US. Para sa koordinasyon ng suporta sa putok, hindi itinuturing ng militar ng Amerika na ibang-iba ang isang one-way attack drone kumpara sa isang F-18. Dahil pareho silang mga sandatang may nakamamatay, nabisa na kailangang ihiwalay sa sariling mga tropang kumikilos sa malapit. Pero may malawak na mga hakbang ang US para sa iba pa nitong mga aerial offensive na opsyon at pwede ring gamitin ang parehong konsepto sa mga drone. At dahil mas mabagal ang US na mag-adapt ng mga drone sa malakihang paraan, may pagkakataon itong isama agad ang paggamit ng drone sa isang combined arms doctrine mula sa simula, imbes na idagdag lang ito pagkatapos. At ang ika-5 at huling bahagi ay ang mismong industrial base, ang laki ng kapasidad ng paggawa ng Amerika, produksyon ng semiconductor at kapital ng defense sector na hindi kailanman napakinabangan ng Ukraine. Nakapagpatayo ang Ukraine ng isang $50 bilyong na industriya ng drone mula sa wala sa gitna ng pressure ng digmaan, isang pambihirang tagumpay sa kahit anong sukatan. Sinusubukan ng Estados Unidos na gamitin ang parehong teknolohikal at makabagong pundasyon sa likod ng industriyang iyon at direktang ilipat ito sa kanilang sariling military-industrial complex. Sa paningin ng buong mundo, mukhang abalang-abala na si Putin sa Ukraine. Pero sa kaibuturan ng Kremlin, may mga planong ginagawa. Nararamdaman ni Putin ang pagkakataon. Ramdam din niya ang pagkadesperado.
At kapag nagsama ang dalawang iyon, ang tugon ni Putin ay palaging gawin ang bagay na ayaw ng lahat na gawin niya. Magpalala ng sitwasyon. May paparating na paglala ng sitwasyon na hindi pa natin nakita noon. Ayon ito sa US intelligence na nagsasabing may nakaambang pag-atake ng Russia laban sa NATO. Tatalakayin natin kung bakit at kung ano ang maaring hitsura ng pag-ataking ito sa video na ito. Pero una, narito ang aming natuklasan mula mismo sa intelligence. Pumutok ang balita noong Agosto 8 na ayon sa bagong US intelligence, nagpaplano ang Russia na subukan ang kolektibong paninindigan ng NATO sa pamamagitan ng tinatawag itong limitadong pag-atake sa isang bansang kaalyado ng NATO. Ang uri ng pag-atake na yon ay malinaw na paksa ng debate. Ang pinakamalamang na mga taya ay mula sa isang cyber attack hanggang sa maliit na pagsalakay laban sa bansang maaaring ituring ni Putin na kabilang sa mga mahina sa alyansa ng NATO. Gayunpaman, anuman ang maging anyo ng pag-atake, ang nais gawin ni Putin ay subukan kung gaano katatag ang paninindigan ng NATO sa kasalukuyang kalagayan ng geopolitika, lalo na pagdating sa pag-activate ng Artikulo 5 ng NATO Charter bilang tugon sa ganitong uri ng pag-atake. Sa ilalim ng artikulong yon, obligadong tumulong ang lahat ng miyembro ng NATO sa sinumang kasapi na makakaranas ng pag-atake sa sarili nitong teritoryo. Tinitingnan ni Putin ang artikulong yon at tinatanong ang sarili niya kung kasing tibay ba ito, gaya ng sinasabi ng NATO. Ayon sa intelihensya ng US, nagsisimula ng maramdaman ng lider ng Russia na kailangan ng isang pagsubok at maaaring dumating ang pagsubok na yon ng mas maaga kaysa inaasahan ng kahit sino. Iniulat ng CNN na ayon sa tatlong source na pamilyar sa intelligence briefing, maaaring ilunsad ang paparating na pag-atake ng Russia sa loob ng susunod na ilang taon. Sa ulat nito, nagbigay ang Telegraph ng mas maikling panahon. Ayon sa ulat, maaaring hindi abutin ng ilang taon bago mangyari ang pag-atake. Maaring ilang linggo na lang bago pakawalan ni Putin ang anumang pinaplano nila ng kanyang mga kasamahan habang nasa Kremlin o mas malamang na nagkukubli sa isa sa maraming bunker ng kanilang mga pinuno. Ayon sa Telegraph, anumang plano ng Russia ay maaring magsimula na agad na yung taglagas habang pinag-iisipan ng Kremlin ang mga susunod na hakbang nito sa Ukraine at sa iba pang lugar. Noong Hulyo, ayon sa nakalap mula sa intelihensya ng US at Europa, kabilang sa mga opsyon ang isang armadong provokasyon sa teritoryo ng Poland, mga pag-atake laban sa mahahalagang infrastruktura ng NATO, at maging mga operasyong false flag na layuning ibintang sa Ukraine at lumikha ng pagkakabaha-bahagi sa loob ng NATO. Isa sa mga iyon ay nangyari na, natatalakayin natin ng mas detalyado mamaya. Pero pagdating sa pinakabagong impormasyong ito, may malinaw na tanong na dapat itanong. Ano nga ba ang magiging itsura ng malaking pagsubok ng Russia sa NATO? Dito nagiging malabo ang mga bagay, gaya ng madalas mangyari sa mga plano ng Russia. Ang tanging sigurado lang natin na yon ay ayon sa intelihensya, mas handa na si Putin na pahintulutan ang mga mapang udyok na aksyon sa teritoryo ng NATO. Ayon sa ulat ng CBS News, mukhang ang hybrid na taktika ang pinakamalinaw na posibilidad. Ang ganitong mga pag-atake ay nagbibigay ng presyon sa NATO habang maikakailan naman ito ng panig ng Russia. Nakita natin ang perpektong halimbawa nito sa Germany mas maaga noong Agosto. Doon, may natagpo ang drone na may dalang pampasabog sa isang paliparan sa Leipzig. Ang drone na yon ay sinuri ng US at natukoy na galing sa Russia ayon sa mga opisyal na nakausap ng CBS. Gayunpaman, ito rin mismo ang uri ng bagay na madaling itanggi ng Russia. Kahit sumabog man o hindi ang drone, agad na magtatanggol ang mga tauhan ni Putin. Hindi kami yon. Siguro may problema ang Germany sa mga terorista. Baka kung hindi masyadong laban sa Russia ang bansa, wala sanang nangyayaring ganito. Kumindat-kindat, siko-siko. O baka dapat tingnan ng Germany ang Ukraine. Baka sila ang may gawa nito. Kahit ano talaga ay lalabas sa bibig ng mga tagapagsalita ni Putin para magpaliban at magkaila. Para lumika ng kalituhan at pagkakabaha-bahagi na siyang layunin ng hybrid warfare ng Russia simula't simula pa. Kaya posibleng mangyari ulit ang nangyari sa Leipzig. Pero may iba pang mas nakakabahalang opsyon ang Russia. Binanggit sa ulat ng intelligence ng US ang posibilidad ng limitadong paglusob. Tandaan, ang layunin ni Putin ay subukan ang magiging tugon ng NATO. Kasama sa mga plano ng Russia, ang hybrid warfare at cyber tactics. Pero matagal na itong ginagawa ni Putin. Ang tunay na pagsubok ay nasa pag-activate ng Article 5 na nabanggit natin kanina. At lalo na kung paano tutugon ang US sa posibleng paglala ng Russia matapos ang nakakapagod nitong kampanya laban sa Iran. Ayun yan kay Heather Conley, isang senior fellow sa American Enterprise Institute. Sinabi niya sa Wall Street Journal, ang tanong ay kung paano tutugon ang Estados Unidos sa ganoong sitwasyon. Palaging layunin ng Russia na hamunin ang kredibilidad ng NATO at paghiwalayin ng Estados Unidos sa mga kaalyado nito. Walang mas tunay na pagsubok sa tugon na yan, kundi ang paglusob sa teritoryo ng isang kaalyado ng NATO. Lalo na kung isa ito sa mga kaalyado na pinaniniwalaan ng Administrasyong Trump na hindi sapat ang ambag bilang bahagi ng pagiging miyembro ng NATO. Nabanggit ang Poland kahit na walang makakaakusa sa bansang yun na hindi natutupad ang mga obligasyon nito sa NATO. Mas malaking bahagi ng Gross Domestic Product o GDP ng Poland ang ginagastos nito sa depensa kaysa sa alinmang ibang miyembro ng NATO, kabilang ang US. Noong 2025, naglaan ang Poland ng 4.48% ng kanilang GDP para sa kanilang militar. Mayroon ding ibang posibleng mga opsyon sa rehiyon ng Baltic. Ang mga bansang Baltic na Lithuania, Estonia at Latvia
ay pawang maliliit at vulnerable ayon sa Guardian. Ang isang provokasyon sa isa sa mga estadong ito, tulad ng pagpapadala ng mga armadong grupo na walang marka sa sinakop na teritoryo, o kahit ang paglulunsad ng pag-atake laban sa silangang bahagi ng NATO ay magiging tunay na pagsubok sa determinasyon ng organisasyon. Kung talagang naisubukan ng Rusya ang Artikulo 5, tila ang pinakamalinaw na opsyon ay ang maliitang pag-agaw ng teritoryo. At ayon sa Newsweek, magiging tamang-tama ang timing ng ganitong pagsubok kung mangyayari ito sa loob ng susunod na ilang buwan. Simple lang ang senaryo. Magpapadala ang Rusya ng mga tropa, may marka man o wala, sa teritoryo ng isang kaalyado ng NATO. Mukhang ang Estonia o Latvia ang pinakamalinaw na pagpipilian dahil pareho silang may hangganan sa Rusya. Hindi susubukan ng mga tropang yon na lusubin ang kabisera gaya ng ginawa ng Rusya nang salakayin nila ang Ukraine noong 2022. Sa halip, tatawid sila ng hangganan at sasakupin ito na para bang hinahamon ang mga puwersa ng Baltic na tumugon sa kanilang presensya. Para sa NATO, lumilitaw ang isang suliranin. Itinuro ng Newsweek na marami sa mga miyembro ng NATO ang nangakong dagdagan ang kanilang gastusin sa depensa at palakasin ang kanilang sandatahang lakas. Ngunit ang mga pangakong iyon ay pangmatagalang usapin. Ibig sabihin, maring hindi pa sila handang tumugon nang may kumpiyansa sa ganitong pagpapakita ng lakas ng Rusya. Ang isang malawakang pag-atake sa NATO ay iba. Hindi lang basta tinutukso ng Rusya ang oso. Paulit-ulit itong sinisipa ang oso sa muka hanggang sa makagat ito. Hindi yan ang gusto ni Putin. Alam niya na mahihirapan ng Russia na harapin ang buong lakas ng NATO habang nakikipaglaban sa Ukraine. Pero iba ang maliit na pag-agaw ng teritoryo. Sinusubok niyan ang Artikulo 5 dahil mapapaisip ang mga miyembro ng NATO kung sulit ba talagang magpakilos ng puwersa para lang sa ilang kilometro kwadrado ng teritoryo sa hangganan. Hindi rin kailangan ng Russia na maglaan ng napakaraming sundalo para sa ganitong operasyon na siyang eksaktong kailangan ni Putin habang marami pa sa kanyang mga sundalo ang naipit pa rin. Ang kailangan lang gawin ng Russia sa ganitong sitwasyon ay agawin ang isang maliit na bahagi ng lupa at hintayin kung ano ang gagawin ng NATO. Sa perpektong mundo ni Putin, walang gagawin ang NATO bilang tugon. Mag-aangkin ng tagumpay ang Russia. Hindi ganon kahalaga ang mismong teritoryo kumpara sa ibig sabihin ng kabigwang ipagtanggol ang teritoryong yon. Kita mo, idedeklara ng Kremlin, itong alyansang pangkolektibong depensa na pinaglalaanan ninyo ng pera ay hindi naman kayo natulungan. Masisira ang kredibilidad ng NATO, lalo na sa mga maliliit na bansa na umaasa sa pagiging bahagi ng NATO para sa kanilang depensa. Ang mga propaganda at kampanya ng disinformasyon na susunod ay aabot sa antas na hindi pa natin nakita. Nalilika ng pagkakabahagi na gustong makita ni Putin sa NATO. Maring parang hindi makatotohanan ang lahat ng ito. Gayunpaman, malinaw na sinasabi ng intelihensya ng US na naniniwala si Putin na mas marami siyang opsyon na yon kaysa sa kahit anong panahon mula nang simulan niya ang kanyang pananakop sa Ukraine. Ang posibilidad ng isang pagsalakay ng Russia, maliit man o malaki, ay dati nang itinuturing na malabong mangyari. Hindi na ganoon ang kaso ngayon. Sa bawat linggo na lumilipas, lalo umanong tumitindi ang posibilidad ng ganitong hakbang ni Putin ayon sa intelihensya ng US. Kung susubukan ng Russia ang isang maliit na pag-agaw ng teritoryo, ang kanilang estratehiya ay mabilis na magpasok ng mga tropa, maglagay ng mga sistemang electronic warfare para guluhin ang komunikasyon ng NATO at maglagay ng mga depensang panghimpapawid upang gawing mapanganib ang himpapawid para sa anumang fighter jet na susubok na dumaan sa gilid nito. Hindi ito haka-haka. Tulad ng itinuro ng Newsweek, aktibong nagpaplano at nagsasanay ang NATO para sa ganitong uri ng senaryo sa mga war games na kinabibilangan ng Allied Rapid Reaction Corps nito na siyang unang re-responde kung sakaling may tangkang agawin ang teritoryo. Sa madaling salita, naghahanda ang NATO para sa posibilidad na mangyari ang ganitong bagay. Gayunpaman, ang mga war games na isinasagawa nila ay nakabase lahat sa senaryong atakin ng Russia ang isa sa mga Baltic states sa taong 2030. Ayon sa intelligence ng US, maaaring mangyari ang anumang plano ng Russia sa lalong madaling panahon, posibleng ngayong taglagas. Iyan ang problema na kinakaharap ngayon ng NATO. Pero may mga tanong pa rin na nananatili bukod sa kung ano ang maaaring subukan gawin ng Russia. Ang pinakamahalaga sa mga tanong na yon ay ito. Bakit na yon? Ano ang nagbago sa isip ni Putin na hindi lang siya handang magbigay ng pahintulot sa isang uri ng provokasyon na hindi pa natin nakita noon, kundi handa rin siyang subukan ang NATO sa panahong abala pa ang kanilang militar sa Ukraine? Bueno, ang nangyayari sa Ukraine ay malamang na bahagi ng sagot sa mga tanong na yon. Pero bago tayo magpatuloy, paalala lang na pinapanood ninyo ang palabas tungkol sa militar. Kung hindi ka pa na nakasubscribe sa channel, na yun na ang tamang panahon para pindutin ang button at i-enable ang notifications para hindi mo ma-miss ang alinman sa aming mga video. Isang bagay na masasabi natin tungkol sa intelihensya ng US ay ang konsepto na sinusubukan ni Putin, ang reaksyon ng NATO ay hindi na bago. Ang mga provokasyon ay matagal ng bahagi ng plano ng Russia para sa Europa at nagsimula na ring magtaas ng antas ang Russia kahit hindi pa umabot sa puntong nagpapadala sila ng mga sundalo sa lupa. Nabanggit namin ang banta laban sa Poland kanina sa video. Noong unang bahagi ng Hulyo, nagbabala ang mga ahensya ng intelihensya ng US sa Poland na may binabalak ang Russia sa kanilang teritoryo, malamang isang pag-atake laban sa bansa. Ang uri ng pag-ataking yon ay naging paksa ng mga spekulasyon noong panahong yon. Noong huling bahagi ng Hulyo, maaring nakita na natin kung ano ang plano ng Russia. Noong Hulyo 30, isang misil ng Russia ang pumasok sa impapawid ng Poland. Hindi ito kasing bihira gaya ng iniisip mo. May mga misil nang pumasok sa impapawid ng Poland noon. Ngunit bumabalik din patungong Ukraine. Pero iba ito. Sinubaybayan ng misil habang tumatawid ito sa hangganan ng Poland at Ukraine. At tuloy-tuloy lang itong lumipad. Nagpadala agad ng mga eroplano ang NATO at Poland
na sinunda ng misil hanggang sa bumagsak ito sa isang bukirin. Nag-iwan ng malaking hukay, ngunit walang nasaktan. Sa kalaunan ng investigasyon, napag-alaman na ang misil ay isang cruise missile ng Russia na Kh 100 at nakapasok ito ng 90 kilometro sa loob ng Poland mula sa hangganan ng Ukraine. Ang punto na gusto naming iparating dito ay tungkol sa kredibilidad. Nagbabala ang intelihensya ng US na may mangyayari sa Poland, tapos may nangyari nga sa Poland. Tinupad ni Putin ang banta na sinabi ng US na mangyayari, kahit na sa paraang nagbibigay pa rin sa Kremlin ng dahilan para itanggi ang kasalanan. Ang misil, ayon sa Kremlin, ay maaring nailihis papunta sa Poland dahil sa electronic warfare ng Ukraine. Aksidente lang daw ito. Mukhang malabo naman yon. Isa itong pagsubok at marami na rin ganitong mga pagsubok ang isinasagawa ng Russia habang tumitindi ang kanilang mga hakbang. Ilang araw bago bumagsak ang Kh 100 at isa sa isang bukirin sa Poland, pinabagsak ng mga puwersa ng NATO sa Romania ang 3 drone sa loob ng 3 araw na pawang pumasok sa himpapawid ng NATO. Bago pa mangyari ang lahat ng ito, napansin ng Atlantic Council noong Hunyo na pinaiigting ng Russia ang kanilang lihim na digmaan laban sa NATO, na ang layunin ay pahinain ang suporta para sa Ukraine. Binanggit ang mga pag-atake ng panununog na nakatuon kay punong ministro ng UK noon na si Keir Starmer, pati na rin ang sabotahe, paninira at pagmamanman na isinasagawa ng mga network ng mga proxy na kumikilos sa mga bansang Europeo. Kaya kapag sinabi ng intelihensya ng US na maaring may mas marami pang darating at malapit na, dapat itong seryosuhin. Pero nandyan pa rin ang tanong, bakit na yon? Hindi lang ito tungkol sa pananakot. Yan lang ang mahalaga kay Putin at ang mga uri ng hybrid na pag-atake na binanggit natin ay sapat na para sa Rusya. Pero gusto ni Putin na magpalala pa. At isa sa mga dahilan, ayon kay dating US Ambassador sa United Nations na si John Bolton, nang magsalita siya sa CNN, ay maaring nararamdaman ni Putin na may takot sa panig ng US. Sa tingin ko, maingat niyang pinagmamasdan ang administrasyon ni Trump sa Iran at ang namoy niya ay takot, dakdak pa ni Bolton. Ang takot na si Trump ay nasa isang sitwasyon kung saan wala siyang agarang solusyon sa problema ng presyo ng gasolina para sa mga Amerikanong mamimili. Binanggit ni Bolton na ilang buwan na lang ang midterm elections at ang US ay kasalukuyang abala pa rin sa Iran. Ang kinatatakutan dito ay ang posibilidad na mapasok na naman sa isang panibagong sigalot malapit na malapit sa midterms. Kung umatake ang Russia sa taglagas, haharap ang US sa isang dilema. Kung ma-activate ang Article 5, maaring matakot si Trump na magbigay ng uri ng tugon na obligadong ibigay ng US bilang bahagi ng tungkulin nito sa NATO. Dahil ang pagpasok sa isa pang digmaan habang nakikibaka pa sa isa na ipinangako niyang matatapos na sana ngayon ay maaring maging isang pampulitikang kapahamakan para sa administrasyon ni Trump. Noong Abril pa lang, sinasabi na ng Bloomberg na ang Operation Epic Fury ay nagdulot ng impresyon na mas mahina ang US sa paningin ng mga kalaban nito, lalo na matapos magkasundo sa isang pansamantalang tigil putukan. Maaring kahanga-hanga ang gulat at sindap ng kampanyang panghimpapawid, pero hindi ito nagbunga ng resulta laban sa isang rehimen na handang magmatigas. Bukod pa rito, nagamit na ng US ang malaking bahagi ng kanilang mga missile stockpile sa Iran at malabong gustuin nilang pumasok muli sa panibagong labanan laban sa Russia kahit pa ma-activate ang Article 5. Nakikikita ni Putin ang lahat ng ito at marahil alam niya na may pagkakataon siyang umatake habang mainit pa ang sitwasyon at hindi pabor ang US sa ideya ng muling pagkakasangkot sa panibagong digmaan. Gayunpaman, may iba pang nangyayari dito. Tiyak na may bahagi ang takot sa anumang plano ni Putin. Ngunit hindi lang takot ng US na masangkot sa isa pang digmaan ang nasa isip ng leader ng Russia. Kung tama ang intelihensya ng US at may binabalak nga si Putin, kabilang na ang posibleng pag-agaw ng lupa, senyales din ito na natatakot si Putin sa sarili niyang mga tao. Desperado siya dahil nangako siya sa Russia ng madaling tagumpay sa Ukraine. Ngunit hindi niya ito natupad at ngayon ay kailangan niya ng isang bagay na makakaagaw ng atensyon mula sa kung gaano siya nabigo. Sa ganitong sitwasyon, ang NATO ang madaling gawing panglihis ng atensyon. Ang malaking masamang lobo na aawayin ni Putin para ma-justify niya ang pagpapalala ng kampanyang militar ng Russia. Sinabi ni dating US Secretary of Defense Leon Panetta sa CNN na maaring ang nangyayari sa Ukraine ang nagtutulak sa kanya na gustuhing palalain ang pang-udyok laban sa NATO. Sa tingin ko, frustrado si Putin dahil hindi niya makita ang paraan para makalabas sa sitwasyon sa Ukraine. Sabi ni Panetta, dagdag pa niya, malaki na ang tinamo niyang dagok. At sa palagay ko, naghanap siya ng ibang paraan para ipakita ang pagiging agresibo ng Russia. Sa madaling salita, kailangan ni Putin ng isang hakbang na magpapakita sa mundo at sa sarili niyang mga tao na banta pa rin ang Russia. Kailangan talaga ang hakbang na yon dahil sa napakasamang kalagayan ng opensiba ng Russia sa Ukraine. Kahit na naglunsad ng malaking opensiba ang Russia ngayong tagsibol at tag-init sa lupa sa Ukraine, napakaliit ng kanilang naging tagumpay. Sa katunayan, noong Abril at Mayo, nawalan pa ng teritoryo ang Russia sa Ukraine. 116.01 at 281.1 na kilometro kwadrado ayon sa Institute for the Study of War o ISW. Nagawa ng Russia na makabalik sa panalo noong Hunyo at Hulyo. Ngunit halos 70 kilometro kwadrado lang ang kanilang nakuha sa loob ng 2 buwang yon
ayon sa ulat ng ISW. At hindi rin mukhang mas maganda ang Agosto sa mga unang araw nito. Pinaigting ni Putin ang mga aerial strike ng Russia laban sa Ukraine para mapunan ang mabagal na pag-usad. Sinasamantala ang kakulangan ng Ukraine sa ballistic missile interceptors para atakihin ang mga sibilyan ng bansa. Isang magdamagang pag-atake noong Agosto ang pumatay ng 2 pang tao at nakasugat ng 13. Hindi ito mga tagumpay militar para sa Russia, pero ito lang ang maipagmamalaki ni Putin sa kanyang kapalpakan sa kampanya sa Ukraine sa ngayon. Ang problema kay Putin ay hindi siya napipilit umatras kahit desperado na siya. Ipinapakita ng mga revelasyon sa pinakabagong ulat ng intelihensya ng US ang bagay na iyon. Ang presidenteng Rusya ay pinakamapanganib kapag naipitin siya sa isang sulok. Mas malamang na umatake siya kaysa sumuko. At kapag hindi gumagana ang pag-atake niya sa Ukraine, si Putin ay naghahanap ng ibang mga target. Kailangan niya ng mga panglihis ng atensyon para hindi mag-isip ang kanyang mga tao tungkol sa kung paano dumaranas ang Rusya ng mahigit 30,000 kaswalti bawat buwan sa Ukraine. Gusto niyang baliwalain nila ang amoy ng nasusunog na gasolina dahil sa mga pag-atake ng Ukraine sa mga refinery at ang pagtaas ng presyo sa mga grocery store. Kailangan ni Putin ng suporta para sa kanyang agresyon. At maaaring ang isang provokasyon laban sa NATO ang paraan para makuha niya ito. Gusto ni Putin subukan ang NATO pero hindi rin niya tututulan kung tutugon ang NATO gamit ang puwersa. Magbibigay yun sa kanya ng dahilan na kailangan niya para palalain pa ang sitwasyon. Kaya nagsisimula ng lumampas sa mga hangganan ng Ukraine ang digmaan. Nagsusugal si Putin pero pakiramdam niya panalo siya kahit ano pa ang mangyari. Kung maglunsad siya ng anumang uri ng atake sa teritoryo ng NATO at walang tugon, makakamit ni Putin ang tagumpay sa kredibilidad. Kung mayroong tugon, magagamit ni Putin ang disinformasyon para kumbinsihin ang mga Ruso na ginagawa na ng NATO ang sinasabi niyang gagawin nito. At kailangan ng magmobilisa ng Russia para lumaban lampas sa mga hangganan ng Ukraine. Kahit ano pa ang mangyari, mananatili pa rin sa kapangyarihan si Putin. Ang kanyang desperasyon ay nagdudulot ng mas marami pang sakuna. Pero sa sakunang yon, maaaring makita ni Putin ang pagkakataon para manatiling presidente ng Russia. At iyan ang dahilan kung bakit kailangang mag-alala ang NATO at seryosohin ang intelihensya ng US. May pulang linya na nalampasan, pero hindi ito isa sa mga ipinagmamalaking pulang linya ng Russia, na bawat isa ay sinasabing magdudulot ng paglala na hindi naman nangyari. Sa pagkakataong ito, ang Russia ang lumampas sa puntong wala nang balikan. Isang missile ng Russia ang lumipad papasok sa Poland. Ang naging tugon ay ang huling bagay na inaasahan ni Putin. Inanunsyo ng Poland na handa na itong gawin ang isang bagay na kinatatakutan ng NATO at lalo na ng Russia sa loob ng maraming taon. Magsisimula na silang pabagsakin ang mga missile ng Russia. Hindi lang sa sariling teritoryo naglilitema ang Poland. Nagbabanta ang Poland na sisimulan nilang pabagsakin ang mga missile ng Russia habang lumilipad ang mga ito sa himpapawid ng Ukraine. Noong Agosto 6, nagbigay ng panayam si Radoslaw Sikorski, ang foreign minister ng Poland, sa radyo ng Poland habang sinasagot niya ang mga tanong. Malamang na sumasagi sa isip ni Sikorski ang mga sinabi ng dating punong ministro ng Poland na si Mateusz Morawiecki. Wala ng Patriot missiles para sa Ukraine. Ito ang pahayag ni Morawiecki na ginawa niya matapos mabunyag na nagbigay ang Poland ng karagdagang Patriot missiles sa kanilang mga kaalyadong Ukrainian. Sa wakas, tinanong siya tungkol sa mga komentong yon sa panahon ng panayam. May nakahanda ng sagot si Sikorski at ikinagulat ng lahat ng nakikinig nang sabihin niya ito. Parami ng parami ang namamatay. Kaya lumilitaw ang tanong, hindi ba mas mabuting pabagsakin ang mga Russian missiles sa ibabaw ng Ukraine kaysa baka mamaya ay sa ibabaw ng Poland? Ito ay isang paksa para sa isang napakaseryosong talakayan na hindi dapat maging bihag ng tunggalian ng mga partidong pampulitika, ayon kay Sikorski. At sa isang iglap, nabuksan na ang kahon ni Pandora. Sinabi ng kalihim ng ugnayang panlabas ng Polandia sa pambansang radyo na mas makatuwiran para sa Polandia na basta na lang pabagsakin ang mga misil ng Russia mula sa kanilang sariling teritoryo at sa himpapawid ng Ukraine kaysa hintayin pa ang posibilidad na ang mga misil na yon ay pumasok sa Polandia. Huwag mong isipin na imposibleng mangyari ang pinakamasamang senaryo para sa Polandia, babala ni Sikorski. Maaring hindi lang sa Ukraine magtatapos ang agresyon ng Russia. Kung magtagumpay si Putin, maaring ituon niya ang kanyang baluktot na ambisyon sa iba pang dating bansang Soviet. Isa ang Polandia sa mga bansang yon at ayaw nitong muling mapasa ilalim sa panibagong alon ng paghahari ng Soviet. Hindi nanggaling sa wala ang mga pahayag ni Tukhowski. May matibay na dahilan ang kalihim ng ugnayang panlabas ng Polandia para igiit na dapat nilang pabagsakin ang mga misil ng Russia sa ibabaw ng Ukraine bago pa pumasok sa Polandia ang mga iyon. At ang dahilan na yon ay maaring iugnay sa isang insidente na naganap noong katapusan ng Hulyo. Habang muling nagpakawala ang Russia ng isa na namang marahas na ballistic missile attack sa Kiev at mga karatig na lugar na pumatay ng hindi bababa sa 9 na tao, isa sa mga misil ng Russia ay tila naligaw ng landas. Sa halip na tumama sa Ukraine, ang misil na yon ay tumawid sa hangganan ng Ukraine at Poland at nagpatuloy pa. Parehong nagpalipad ng mga eroplano ang NATO at militar ng Poland at minanmanan nila ang misil upang matiyak na hindi ito patungo sa anumang lugar na maaring magdulot ng panganib sa buhay ng tao. Nagpatuloy sa paglipad ang misil. Nang bumagsak ito, nasa humigit kumulang 90 kilometro na ito sa loob ng teritoryo ng Poland. Nagawa na ng mga fighter jet ang kanilang tungkulin. Sumabog lang ang misil ng Russia sa isang bakanting bukirin na nag-iwan ng napakalaking hukay, pero nagdulot ng maraming katanungan ng insidente. Ang pangunahing tanong,
Sinadya ba ito ng Russia? Handa ang Poland na pabagsakin ang misil na yon kung naging banta ito sa teritoryo ng Poland. Ang projectile ay kalaunang nakilalang isang KH-101 cruise missile ng Russia at iniulat ng CNN na nagsanipuwersa ang Poland at NATO upang magpadala ng 2 fighter jet, isang chopper, isang early warning aircraft at isang aerial refueling tanker. Ayon sa parehong outlet, ang mga fighter jet ng NATO ay literal na ilang segundo na lang bago pasabugin ang Russian missile sa himpapawid. Bago naging malinaw na ito ay babagsak nang hindi magdudulot ng anumang pinsala. Mas mainam na itabi ang mga sandatang sana'y gagamitin para sa mas mapanganib na kaganapan sa hinaharap. Yon yata ang naging lohika. Matapos ang pag-atake, inihayag ni Cezary Tomczyk, Deputy Minister of Defense ng Poland, na humigit kumulang 2 dosenang mga missile ang natuntun na patungo sa Poland habang binubomba ng Russia. Lahat maliban sa isa ay bumagsak sa Ukraine. Gayunpaman, nakakabahalang bilang na yon. Mahigit 20 Russian missile ang posibleng pumasok sa himpapawid ng Poland. Kaya kung naghahanap ka ng konteksto sa mga sinabi ni Sikorski, ayan na yon. Hindi lang basta sinasabi ng Foreign Minister ng Poland na dapat nilang pabagsakin ang mga Russian missile sa ibabaw ng Ukraine. Isa sa mga missile na iyon ay tumama mismo sa Poland. Aksidente man o hindi, bawat Russian missile na lumilipad papunta sa direksyon ng Poland ay isang banta. Dapat sirain ang banta, ayon kay Sikorski, kahit na nasa himpapawid pa ng Ukraine ang banta na yon. Ang sinasabi ni Sikorski ay isang malaking paglala ng sitwasyon. Halos marinig na natin ang mga reklamo mula sa Kremlin habang nagsasalita tayo. Anong karapatan ng Poland na pabagsakin ang mga Russian missile sa himpapawid ng Ukraine? Darating ang mga banta. Magkakaroon ng mga paratang ng paglala ng sitwasyon. Ang Russian missile na tumama lang sa Poland ay babaliwalain o sa pinakamabuting kaso, sasabihin nilang aksidente lang yon. Susubukan ng Russia na manakot at manghikayat na pareho namang karaniwang ginagawa nila. Pero pagdating sa Poland, dapat talagang mag-alala si Putin na tutuparin niya si Sikorski at ng gobyerno ng Poland ang mga banta nila. Dahil dati nang pinag-isipan ng Poland ang ganitong hakbang. Noong Hulyo 2024, lumabas ang balita na pinag-iisipan ng Poland na pabagsakin ang mga missile ng Russia sa ibabaw ng Ukraine bilang bahagi ng isang kasunduan sa magkasanib na depensa ng dalawang bansa. Muli, si Sikorski ang nasa sentro ng panukala matapos ang isang insidente kung saan pumasok ang mga missile ng Russia sa himpapawid ng Poland nang humigit kumulang 40 segundo. Bago bumalik patungong Ukraine. Walang nangyari sa mga pag-uusap noong 2024. Pero ngayon, ang uri ng insidenteng kinatatakutan ni Sikorski ay nangyari na at mas handa na ngayon ang Poland kaysa dati na ipalasap sa Russia ang sarili nitong gamot. Nagsimula na ang Poland na pabagsakin ang mga drone ng Russia sa sarili nitong teritoryo, gaya ng ginawa nito noong Setyembre 2025 nang magpadala ang Russia ng 19 na drone sa Poland sa loob lamang ng isang araw. Ang KH-100 at isa na pumasok sa Poland noong huling bahagi ng Hulyo ay sana ay pinabagsak kung ito ay nagpakita ng malinaw na banta sa buhay o sa isang mahalagang pasilidad. Hindi malaking hakbang para sa Poland na palawakin ang patakaran ng Poland sa pagpapabagsak upang masaklaw ang Ukraine, lalo na pagdating sa distansyang kailangang abutin ng depensa ng Poland. Pero hindi maikakaila ang isang simpleng katotohanan. Kung itutuloy ito ng Poland, ito ang uri ng paglala na hindi kailanman inasahan ng Russia at laging kinatatakutan ng NATO. Marami ang magsasabing nararapat lang ito. Si Piotr Wojka, na siyang direktor ng Eastern Flank Institute na nakabase sa Brussels, ay nagsabi sa LRT, ang neutralisasyon ang tamang sagot sa politikal na aspeto. Dahil ang mga Ruso ay nakakaintindi lang ng puwersa pagdating sa komprontasyon. Magtatakda ang Poland ng mapanganib na president kung sisimulan nitong sirain ang mga Russian missile sa Ukraine. Pero mauunawaan ng Kremlin na seryoso ang Poland. At huwag kalimutan na may mga usap-usapan na noon pa man ay may balak na ang Russia na magkaroon ng komprontasyon laban sa Poland. Noong Hulyo 3, iniulat ng Telegraph na nagbigay ng ilang babala ang US sa Poland tungkol sa plano ng Russia na magsagawa ng armadong provokasyon sa teritoryo ng Poland, malamang upang subukan ang determinasyon ng NATO. Masasabi natin na ang isang missile na bumagsak sa teritoryo ng Poland ay isa ng matinding armadong provokasyon. At alam ito ng Poland, hindi hungkag ang mga salita ni Sikorski. Alam ng Poland na umabot na sa kritikal na punto ang digmaan sa Ukraine at maaring ituon ni Putin ang kanyang pansin sa mga kaalyado ng NATO para ilihis ang atensyon ng kanyang mga tao mula sa hindi magandang kalagayan ng Russia sa Ukraine. Nangyari rin na ang provokasyon. Tumugon ang Foreign Minister ng Poland sa pagsasabing panahon na para turuan ng leksyon ang Russia. At kung matutuloy ang debat at sisimulan ng Poland na sirain ang mga missile ng Russia, magiging malaking bagay ito para sa Ukraine. May dalawang dahilan kung bakit at tatalakayin natin pareho pagkatapos ng paalalang ito na nanonood kayo ng military show. Sinasaklaw namin ang mga pangyayaring posibleng magpabago ng sitwasyon sa Ukraine at sa iba pang lugar araw-araw. Kaya siguraduhin mong nakasubscribe ka at naka-enable ang notifications para wala kang mamiss na kahit ano. Kaya ang unang dahilan kung bakit magiging malaking bagay ito para sa Ukraine ay malinaw na ngayon. Nahihirapan talaga ang Ukraine sa pagharap sa mga missile strike ng Russia. Nabanggit namin kanina na ang pag-atake kung saan may Russian missile na pumasok sa Poland ay pumatay rin ng hindi bababa sa 9 na tao sa Ukraine.
Sa kasamaang palad, nagiging karaniwan na ang ganitong klase ng estadistika at nangyayari ito dahil halos naubos na ng Ukraine ang mga Patriot missile na kailangan nila para ipagtanggol ang sarili laban sa ballistic missiles ng Russia. Matapos ang isang pag-atake noong unang bahagi ng Agosto, iniulat ni Pangulong Volodymyr Zelensky ng Ukraine na 21 katao ang napatay dahil hindi napigilan ng Ukraine ang alinman sa 24 na ballistic missile na pinakawalan ng Russia sa kanilang teritoryo. Ang mga ballistic missile interceptor sana ang nakapagsalba ng buhay ng mga taong yun ngayon, ayon kay Zelensky. Sa kasamaang palad, kulang ang Ukraine sa mga interceptor na kailangan nito. Lalong tumitindi ang kampanya ng Russia laban sa mga sibilyan ng Ukraine, inhal alam ng Kremlin na hindi taglay ng Ukraine ang kailangan nito para mapigilan ang mga missile ng Russia. Halos ubos na ang mga Patriot interceptor at maaaring hindi na ito mapalitan. Ang US na siyang gumagawa ng mga Patriot interceptor ay naiulat na may humigit kumulang 800 na lang mula sa dating stockpile na 2,300 dahil sa digmaan nito laban sa Iran at malabong ibenta ang mga ito sa Ukraine. Habang nangyayari ito, patuloy na namamatay ang mga sibilyan, mga 400 sa kanila sa Hulyo pa lang at halos 1,400 na ang kabuuan sa unang 6 na buwan ng 2026 na 37% na mas mataas kumpara sa parehong panahon noong 2025. Tumutulong ang kolonya sa abot ng makakayahan nito. Nabanggit namin si Morawiecki at ang kanyang pahayag na hindi dapat magbigay ang kolonya ng mga Patriot missile sa Ukraine. Ginawa ang pahayag na yon dahil nagsasakripisyo ang kolonya ng ilan sa kanilang mga Patriot missile para makatulong. Nagbigay ang kolonya ng 5 sa 35 na batch ng Patriot missile na ipinadala ng Alemanya at ng mga kaalyado nitong Europeo sa Ukraine noong Marso. Agad na sinunggaban ni Morawiecki ang desisyong iyon dahil hindi naging malinaw ang mga lider ng kolonya tungkol sa eksaktong bilang noong ginawa ang paglilipat. Ngayon, alam na natin na 5 ito. At kahit na mukhang kaunti lang yon, ibig sabihin nito ay 5 Russian ballistic missile ang hindi nakatama sa kanilang mga target. Umaasa ang Polonya na makakagawa pa ng mas marami ngayon at hindi lang sa panawagan ni Sikorsky na pabagsakin ng Polonya ang mga Russian missile sa himpapawid ng Ukraine. Ayon sa Reuters, iminungkahi ng Polonya na makipantulungan ito sa Ukraine at Estados Unidos upang gumawa ng mga Patriot missile interceptor. Kasunod ng pahayag ni Pangulong Donald Trump ng Estados Unidos noong Hulyo sa NATO Summit sa Ankara na bibigyan ng lisensya ng US ang Ukraine para sa teknolohiyang Patriot. Mukhang hindi tiyak na yon ang pagbibigay ng lisensya. Binawi ni Trump ang kanyang pag-apruba noong katapusan ng Hulyo na sinabing kailangan pang magkaroon ng mas maraming pag-uusap bago mabigyan ng lisensya ang Ukraine. Gayunpaman, ipinapakita ng alok ng Poland na handa itong gawin ang lahat ng makakaya upang matulungan ang Ukraine sa larangan ng air defense kahit pa mga hulugan ito ng pagtatayo ng mga joint manufacturing facility para mas mapabilis ang pagdadala ng mga Patriot interceptor sa Ukraine. Hindi pa tiyak ang sitwasyon ng Patriot sa ngayon, pero kahit wala pa ang mga interceptor na ito, malinaw na ipinadala ng Poland ang mensahe kay Putin na hindi ito mananahimik at hahayaan ang Russia na gawin ang gusto nito, mapa-Ukraine man o sa teritoryo ng Poland. Laban sa apoy ay apoy din ang isasagot kung masusunod si Sikorsky. At may isa pang dahilan kung bakit malaking tulong para sa Ukraine ang mga sinabi ni Sikorsky. Matagal nang may tensyon ang relasyon ng Poland at Ukraine. Bagamat nagkakaisa ang dalawang bansa sa layunin nilang pigilan si Putin sa pagpapalawak ng Russia at sa paglika ng bagong bersyon ng Soviet Union, matagal nang may alitan sa pagitan ng Poland at Ukraine. Noong 2023 at 2024, umiikot ang alitan na yon sa kalakalan ng agrikultura at may pagod na rin ang ilang lider ng Poland sa matagalang gastos ng kanilang suporta. Gayunpaman, isang tunay na pampulitikang bagyo ang sumiklab noong Hunyo nang magpasya si Zelensky na ipangalan ang isang bagong unit militar sa Ukrainian Insurgent Army o UPA. Nagalit ang Poland sa desisyong ito. Bagamat pinupuri sa Ukraine bilang bahagi ng kanilang tradisyon ng paglaban sa Soviet, ang orihinal na UPA ay isang nasyonalistikong unit na nabuo noong ikalawang digmaang pandaigdig na nagdulot ng kaguluhan sa ibang lugar. Sa Poland, ang UPA ay hindi isang grupong laban sa Soviet. Ang orihinal na unit ang nagsagawa ng trahedya sa Volhynia mula 1,943 hanggang 1,945 na nagresulta sa pagkamatay ng 10,000 mga Polako na pinatay ng mga nasyonalista ng UPA. Malalim ang sugat ng kasaysayan at ang desisyon ni Zelensky ay sinalubong ni Pangulong Karol Nawrocki ng Poland sa pamamagitan ng pagtanggal sa pinakamataas na parangal ng Estado ng Poland, ang Order of the White Eagle, mula sa Pangulo ng Ukraine. Ang ganitong uri ng tensyon ay siguradong ikalulugod ni Putin ng husto. Ito mismo ang gusto niyang makita. Mas maraming pagkakabahabahagi, mas mabuti para sa kanya. Kung mangyari ang pagkakabahabahagi dahil sa tensyon tungkol sa isang pangalan, mas lalong mabuti para sa kanya. Maaring gamitin ng Rusya yon sa pamamagitan ng propaganda at disinformasyon na nakatuon sa mga Polako. Sa katunayan, sinubukan agad ng Rusya na samantalahin ang issue na nag-udyok sa Konseho ng Katatagan ng Poland na maglabas ng pahayag kaugnay ng pagtaas ng tinatawag nitong disinformasyon at mapanlinlang ng mga publikasyon na nagsimulang lumitaw sa impormasyong espasyo ng Poland. Ang mga krimeng ginawa ng unang bersyon ng UPA ay hindi malaking lihim at bahagi ng isang mahirap na nakaraan ayon sa konseho. Gayunpaman, ang desisyon ng Ukraine na gamitin ang pangalan para sa isang bagong unit ay hindi nangangahulugan na mababawasan ang ugnayan ng Poland at Ukraine, lalo na pagdating sa pagharap sa banta na dulot ni Putin. Sa panig nito, sinusubukan ng Ukraine na pakalmahin ang tensyon na dulot ng desisyon nito sa pagpapangalan.
Mukhang nagbubunga naman ang mga pagsisikap na yon. Karamihan sa mga Polako ay nananatiling matatag sa kanilang suporta sa Ukraine at sa kagustuhan nilang ipagpatuloy ng kanilang gobyerno ang pakikipagtulungan sa isa sa pinakamahalagang kaalyado ng kanilang bansa. Sa isang ulat noong Hulyo 25, bago pa bumagsak ang isang Russian missile sa Poland, inilathala ng Poland ang resulta ng isang bagong pag-aaral na isinagawa ng ahensyang pananaliksik ng Poland na CBOS. Natuklasan sa pag-aaral na yon na 59% ng mga tinanong ay naniniwalang tama lang na tanggalan si Zelensky ng Order of the White Eagle. Ngunit kasabay nito, 75% ang nagsabing dapat unahin ng Poland at Ukraine ang banta ng Russia kaysa sa mga ganitong alitan. At 80% ang nagpahayag ng opinyon na ang Russia ang nakikinabang kapag nagkakawatak-watak ang ugnayan ng dalawa. Mukhang nagkakaisa ang lahat na kailangang tugunan ang hindi pagkakaunawaan. Pero dapat unahin munang harapin ang Russia. Ang pagkakabahabahagi na siyang gusto ni Putin na mangyari ay hindi dapat payagan at hindi naman ito nangyayari. Noong Agosto 6, sinabi ng embahador ng Ukraine sa Poland, si Vasil Bodnar, na nalampasan na ang pinakamahirap na yugto ng krisis diplomatiko sa pagitan ng Poland at Ukraine. Mayroon pa ring tensyon ayon sa kanya. Ngunit nagkakaisa ang dalawang bansa pagdating sa pagpigil kay Putin at sa kanyang baliw na ambisyon na muling buuin ang Soviet Union 2.0. Ngayon, at sa kabila ng lahat ng tensyong ito, pinag-uusapan ng Poland ang posibilidad na pabagsakin ang mga misil ng Russia sa impapawid ng Ukraine. Kung itutuloy ito ng Poland, iyon na ang magiging patunay na kailangan ni Putin na hindi uubra ang kanyang mga kampanya ng disinformasyon, lalo na kung magiging tanga ang Russia na tamaan ang Poland gamit ang kanilang mga misil. Malinaw na ngayon kung bakit malaki ang pakinabang ng Ukraine kung gagawin ng Poland ang sinasabi ni Sikorsky na kailangan gawin. Pero tingnan natin ito sa mas malawak na perspektibo ngayon. Siyempre, hindi lang Poland at Ukraine ang maaapektuhan ng desisyong ito. Miyembro ng NATO ang Poland. Mga fighter jet ng NATO ang nagresponde para harapin ang Russian missile sa impapawid ng Poland. Kung magsisimulang pabagsakin ng Poland ang mga Russian missile, lalo na sa Ukraine, mangyayari ang kinatatakutan ng NATO, ang paglala ng sitwasyon kung saan isang bansa ng NATO ang aktibong gumagante laban sa Russia. Ilang taon nang kinatatakutan ng NATO ang ganitong uri ng tugon. Pero ipinapakita ng insidente sa Poland kung bakit kailangang may gumawa ng higit pa laban sa Russia sa loob ng alyansa. Ipinapakita ng krisis sa missile sa Poland ang dalawang katangian na umiiral sa loob ng NATO. Napakabilis ng naging tugon sa missile ng Russia. 6 na minuto lang lumipad ang missile ng Russia sa himpapawid ng Poland. Pero sapat na yon para magpadala agad ng mga helikopter at eroplano ang NATO at Poland para harapin ito. Hindi ang pagtukoy at pagtugon sa banta ang problema. Ang tanong ay kung ano ang mangyayari kapag naharap na ang banta. Wala. Nakita natin yan nung huling bahagi ng Hulyo. Ilang segundo na lang at mapapabagsak na sana ang missile ng Russia. Pero hindi ito ginawa. Kinailangan munang magkaroon ng debat dahil wala pang matibay na pulisya na nagsasabing sisirain ng NATO ang anumang bagay mula Russia na papasok sa kanilang himpapawid. Sinundan lang ng Poland ang missile at naghintay hanggang sa huling segundo para matukoy kung ligtas ba itong babagsak. Ang punto ay hindi yung tumama ang missile sa Poland sa lugar na hindi ito nakapinsala. Ang pagiging mabagal ng NATO sa pag-aksyon ang tunay na punto. Maaari sanang gamitin ng NATO ang insidenteng ito para magpadala ng kolektibong mensahe kay Putin na hindi nila papayagan ang ginawa ng Russia sa Poland. Sa halip, natutunan ng Russia na ang isang misil na pumasok ng 60 kilometro sa himpapawid ng isang miyembro ng NATO ay hindi babarilin. Maliban na lang kung talagang kinakailangan ayon sa NATO. Hindi yan ang aral na gusto ng NATO na isapuso ni Putin. Patuloy na susubok at mang-uudyok ang leader ng Russia. Marami pang pagsubok ang darating para makita kung hanggang saan handang pumunta ang NATO para maiwasan ang paglala ng sitwasyon. May takot sa ganti ng Russia sa loob ng NATO at kayang maamoy ni Putin yon. Madalas puro salita lang pero kakaunti ang aksyon. Muli na namang idineklara ng NATO na gagawin nila ang lahat ng kinakailangang hakbang para ipangtanggol ang kanilang teritoryo matapos ang nangyari sa Poland. Pero ngayon, nagtatanong si Sikorsky ng isang mahalagang tanong. Gaano ba ang sobra? Noong 2025, sinubukan ng mga aerial asset ng Russia ang airspace ng NATO ng 18 beses na kumakatawan sa 200% na pagtaas. Lalong lumalala ang sitwasyon. Noong Hulyo, napilitan ng NATO na magpalipad ng mga fighter jet ng higit sa 2 beses kumpara sa ginawa nila nung parehong buwan ng 2025. Ang pagtaas na nagsimula nung taong yon ay nagpatuloy hanggang 2026. At ang isang Russian missile na tumama sa Poland ay patunay na patuloy na susubukan ni Putin ang mga hangganan hanggat hindi siya napipigilan. Gusto ng Poland na sila ang bansang lalaban pabalik sa paraang hindi inaasahan ng NATO. Yan ang sabi ni Sikorsky. Ang malinaw dito ay kung gusto ng Poland na magsimulang magpaputok laban sa mga Russian missile sa Ukraine, kailangan magkaisa ang buong NATO sa ganitong hakbang. Noong Agosto 7, iniulat ng CNN na muling nagbabala ang US intelligence na nagpaplano si Putin ng pag-atake sa isang miyembro ng NATO. Malamang sa loob ng susunod na ilang taon. Si Putin ay isang tao na nakakaunawa at tumutugon sa lakas. Hindi na gumagana ang pagpigil. Kailangan matutunan ni Putin na lalaban ang NATO kung patuloy namang udyok at manggugulo ang Russia. Ang mga misil na pinabagsak ng Poland sa ibabaw ng Ukraine ay magiging isang matinding hakbang na magpapaatras kay Putin. Hindi naging maganda ang takbo ng mga bagay para sa Russia noong 2026. Humina ang kanilang kampanya sa lupa. Ang opensiba ng tagsibol at tag-init ay isa ng kabiguan.
At napipilitan si Putin na harapin ang katotohanan na lalo pang lumalakas ang Ukraine habang humihina naman ang Russia. At pagkatapos ay dumating ang Pransya at Alemanya. Pareho silang gumawa ng isang tunay na nakakabaliw na bagay para sa Ukraine. Pinag-uusapan natin ang tungkol sa mga drone, fighter jets at ilan sa pinakamahahalagang missile na maaring makuha ng Ukraine. Lahat yan ay paparating na at takot na takot si Putin. Alam niyang halos tapos na ang kanyang digmaan. Ngayon, dalawang kaalyado ng Ukraine ang nagtulak sa Ukraine na mas mapalapit sa pagtatapos nito ng tuluyan. Magsisimula tayo sa Alemanya. Noong Hulyo 13, iniulat ng Reuters na pinopundohan ng Alemanya ang 50,000 attack drones na gagamitin sa mga frontline para wasakin ang mga tropa at kagamitan ng Russia. Ang balita ay hindi nagmula sa mga ministeryo ng depensa ng Ukraine o Alemanya na parehong nananatiling tahimik, kundi mula sa isang source na pamilyar sa mga nangyayari. Ang source na yon na tila si Lawrence Mayer, CEO ng US defense technology firm na Alterion, ay nagsabi na ang kasunduang ito ang pinakamalaking pagbili ng drones ng isang kanluraning pamahalaan para sa Ukraine. Hindi ang Alterion ang nagbibigay ng mga drone. Ngunit ang ginagawa nito ay ang paglikha ng teknolohiya na ginagamit ng mga drone upang automatikong subaybayan at tamaan ang mga target sa huling bahagi ng kanilang paglipad. Sabi ni Mayer, ang kontrata para sa mga bagong drone ng Ukraine ay nagkakahalaga ng $103 milyong at ito ay pinundohan ng isang bansang Europeo. Paano natin malalaman na Alemanya ang bansang yon? Sabi ng Skyfall. Ang tagagawa ng drone ng Ukraine na gumagamit ng teknolohiya ng Alterion sa kanilang mga strike drone, kumpirmado na ang pakikilahok ng Alemanya sa pagbili ng 50,000 drone. Bagamat sinabi nitong, hindi na ito maaaring magbigay pa ng karagdagang detalye maliban sa pangalan ng uri ng drone na binili. Shrike? Isa sa pinakamahusay na short-range na drone na maaaring magamit ng Ukraine. Ang Shrike ay kakaiba at hindi lang Ukraine ang naniniwala dito. Noong Marso, nagsagawa ang Pentagon ng isang programa para matukoy kung aling mga drone ang pinakaangkop para sa bagong programa ng drone dominance ng Amerika. Ang Shrike ang nanguna ng malayo dahil nakakuha ito ng 10 puntos na mas mataas kaysa sa pumangalawang drone sa mga pagsusuri na, bukod sa iba pa, ay sumuri sa strike accuracy sa layo na 2.5 hanggang 10 kilometro. Well, ang mga drone ay gumagana sa mga urban na lugar laban sa ilang mga target. Para sa Ukraine, ang 50,000 drone na ito na papunta sa mga frontline ay magdudulot ng pasakit sa Russia. May dalawang bersyon ng Shrike. Ang mas maliit, 17.78 cm bersyon ay kayang magdala ng 1.5 kilong kargamento. Hindi man ito malaki, pero sapat na para mapatumba ang mga sundalo at mga armored na sasakyan. Kaya nitong umabot ng pinakamataas na bilis na 100 kilometro kada oras. Kaya mahirap itong takasan at may saklaw na 30 kilometro. Ginagawa nitong isang mahusay na karagdagan sa mga kill zone ng Ukraine na punong-puno ng drone. Ang mas malaking bersyon ay nadadagdagan ng mga 7.6 cm sa laki na nagbibigay daan para madoble ang kargamento. Dagdagan pa ng 20 kilometro kada oras na pagbilis. At ang bersyon na yon ng Shrike ay mas nakakatakot pa para sa mga sundalo ng Russia. At naroon ang otonomiya na nabanggit natin. Dahil sa software ng Alterion, kayang subaybayan at atakihin ng Shrike ang mga target nang mag-isa huling bahagi ng paglipad nito. Ang kasunduang kakalantad pa lang ay matagal na itong isinasagawa. Sabi ni Maya, ang ilan sa mga Shrike drone na binili ng Germany para sa Ukraine ay nasa unahan na ng labanan at nagdudulot ng kaguluhan. Ang natitira ay inaasahang darating sa Ukraine bago matapos ang taon, kung kailan tsak na magdudulot pa sila ng higit pang kamatayan at pagkawasak sa mga problemadong puwersa ng Russia. Parang kahanga-hanga lahat, di ba? Ang nakakabaliw dito, ang pagpapadala ng 50,000 pinaka-nakakatakot na mga drone na ginamit sa harapan ng digmaan sa Ukraine ay maliit lang kumpara sa ginawa ng Pransya para sa Ukraine. Walang nakahula na mangyayari ito, lalo na si Putin. Parang tiningnan lang ng Pransya ang alok ng Alemanya at sinabi, ayos yan. Pero teka lang, ako naman, nakita ng Pransya ang mga drone ng Alemanya at tinaasan pa nilang pusta gamit ang mga fighter jet at mga misil. Parang ginagawa nating parang competition ito, pero ang totoo, parehong maganda ang ginagawa ng Pransya at Alemanya para sa Ukraine. Ang kaibahan lang, malaki talaga ang anunsyo ng Pransya. Matapos ang pagpupulong ng Coalition of the Willing sa Paris noong Hulyo 13, inihayag ni Pangulong Emmanuel Macron ng Pransya na magpapadala ang Pransya ng mga Rafale fighter jets sa Ukraine. Alam na natin yon. Nangako na ang Pransya na magpapadala ng 100 Rafale sa Ukraine noong Pebrero pa. Pero pagkatapos, nagulat lahat sa sinabi ni Macron. Bukod pa sa mga jet, magbibigay rin ang Pransya ng mga lisensya para makagawa ang Ukraine ng sarili nitong Aster-30 na anti-aircraft missiles, Scalp long-range cruise missiles, at ESM Hammer guided bomb kits. Ang anunsyong yan ay kasunod ng pahayag ni Pangulong Donald Trump ng US na bibigyan ng Amerika ang Ukraine ng lisensya para makagawa ng Patriot missiles. At napakalaking bagay nito. Ibig sabihin nito, hindi na kailangang umasa ng Ukraine sa tulong militar para makuha ang lahat ng mahahalagang missiles at bomb kits na ito. Pwede na silang gumawa ng sarili nila. Umaasa sa lokal na sektor ng depensa na lumaki ng husto mula ng salakayin ni Putin. Heto ang mga detalye. Hindi agad-agad dumarating ang mga Rafale fighter jets, gaya ng sabi ni Macron.
Kasama rito ang proyekto para makakuha ng 16 na Rafale aircraft at ang mga kaugnay nitong weapon systems. Maaring magsimula ang unang mga lipad sa pagitan ng 2028 hanggang 2029 at magsisimula na ang pagsasanay ng mga tauhan sa mga susunod na buwan. Kaya ang Ukraine ay maglalaan ng mga susunod na buwan para ihanda ang kanilang mga piloto para sa fighter jet na darating pamakalipas ang ilang taon. Nakita rin natin ang katulad na proseso nung natanggap ng Ukraine ang mga F-16. At kahit na mukhang hindi ka nais-nais para sa Ukraine ang ganitong uri ng pagkaantala, at sa ilang paraan ay totoo nga, ang pahayag ng France na magpapadala ito ng mga jet simula 2028 ay isa ring palatandaan ng kumpiyansa. Isa itong mensahe kay Putin na ang Ukraine ay patuloy na mananatili at lalaban pa rin makalipas ang ilang taon. Sa madaling salita, hindi. Russia, hindi mo pa rin mapapanalunan ang digmaan pagsapit ng 2028. Hindi mo ito mapapanalunan kailanman. Tungkol naman sa mga lisensya, may mga pahiwatig na mangyayari talaga ito. Noong Hunyo 30, iniulat ng Euronews na isiniwalat ng Defense Minister ng Ukraine na si Mikhailo Fedorov na may mga negosasyon na nagaganap sa pagitan ng Ukraine at France tungkol sa posibilidad ng paglisensya ng mga Scalp missile para sa Ukraine. May progreso naman talaga, pero masyado pang maaga para magsabi. Dahil mahirap ang proseso pagdating sa intellectual property sa pangkalahatan, pagbubukas ng produksyon at iba pa. Meron talagang burokrasya tungkol dito, ayon kay Fedorov noon. Ngayon, narito na tayo. Mga 2 linggo na ang lumipas. At anuman ang mga hadlang na dati ay naroon ay nawasak na. Dumarating na ang Scalp sa mga pabrika ng Ukraine at sinasabayan ito ng mga air defense missile at guided bomb kit na lahat ay napakahalaga para sa Ukraine. Hindi matatawaran kung gaano ito kalaki para sa Ukraine. Sa usapin ng intellectual property pa lang, ito ay ang Pransya, kasama ang mga gumagawa ng mga sandatang ito na kinikilala na hindi nila kayang sabayan ang pangangailangan ng Ukraine. Sa halip na sabihan lang ang Ukraine na sila na ang bahala, ibinabahagi nila ang kanilang mga sikreto sa nag-iisang bansa na nasa unahan ng laban kontra Rusya. Isang laban na pinaniniwalaan ng marami sa Europa. Nakakaalak pa kung hindi magwawagi ang Ukraine. Ang nakikita natin dito ay tunay na pakikipagtulungan. Ibinigay ng Pransya sa Ukraine ang susi sa ilan sa pinakamahalaga nitong mga sandata. Tungkol naman sa mga sandata mismo, lahat ng ito ay may kasaysayan na nagpapakita kung bakit gustong-gusto ito ng Ukraine sa simula pa lang. Gamitin natin ang Aster missiles bilang halimbawa. Ginagamit ang mga ito ng SAMP Air Defense System na mayroon na ang Ukraine at matagumpay nang nagamit. Noong Marso 2025, ginamit ng Ukraine ang SAMP para pabagsakin ang isang Sukhoi fighter jet tulad ng Su-27 o Su-35 na nagpapakita na mahalagang kagamitan ang sistemang ito na magagamit ng Ukraine para mapanatiling ligtas ang kanilang himpapawid. Ang SAMP rin ang pinakamalapit na katumbas ng Patriot Air Defense System. Itinuro ng Euromeden Press na kaya nitong saluhin ang mga ballistic missile sa layo na 25 kilometro at kaya ring humarang sa iba pang aerodynamic na target sa layo na 150 kilometro. Ang hamon ng Ukraine ay palaging ang kanilang mga imbak na supply. Gumagawa ang Aster ng hanggang 100 Aster 30 missiles kada taon. Bagaman plano nilang itaas ito sa 300 missiles bawat taon. Pagsapit ng 2028. Hindi yun sapat na missiles at hindi rin yun agad para sa Ukraine. Na yung may lisensya na ang Ukraine, makokontrol na ng Ukraine ang sarili nitong paraan ng produksyon. Ang mga Scalp missiles na tinatawag ding Storm Shadow ay naging susi sa pagsisikap ng Ukraine na pabagsakin ang Black Sea Fleet at sila rin ay napakalalakas na missiles na pertekto para sa mga pag-atake sa mga teritoryong nasa hangganan. At ginagamit ng Ukraine ang ASM Hammer bomb kit sa buong digmaan at nangako na ang Pransya na maghahatid ng hindi bababa sa 600 ng mga bombang ito bawat taon. Ngayon, makakakuha na ang Ukraine ng mas marami sa pareho at maaari na rin nilang gawin ang mga ito kapag kinakailangan. Isang salita lang ang maaari nating gamitin para ilarawan kung ano ang nararamdaman ngayon sa Kremlin. Takot. Ang Alemanya at Pransya ay gumawa ng isang tunay na nakakabaliw na bagay para sa Ukraine. At alam yon ni Putin, natatakot ang Russia. Alam nito na ang nasaksihan natin ay isang malaking pagbabago sa maraming aspeto. At ipapaliwanag namin kung ano ang mga aspetong iyon sa ilang sandali. Una, ito ang military show. Kung hindi ka pa nakakapag-subscribe sa channel, na yun na ang tamang panahon para pindutin ang button para masiguradong makikita mo pa ang iba pa nat mga video. Balikan natin ang strike drones. Ang pagkakaroon ng inventaryo ng 50,000 sa pinakatumpak at pinakanakamamatay na automated drones na meron ang Ukraine sa kanilang arsenal ay nangangahulugan ng mas maraming kamatayan para sa mga sundalong Ruso sa frente. At hindi naman kakaunti ang kamatayang nararanasan na ng mga sundalong iyon. Nung Hunyo lang, nagtamo ang Russia ng 39,470 na kaswalidad na higit na mas mataas kaysa sa tinatayang recruitment nito na 24,000 hanggang 30,000 sundalo kada buwan. Ayon sa ulat ng Al Jazeera, lahat ng mga pagkaluging iyon ay kapalit ng isang napakabagal na pag-usad na aabutin ng humigit kumulang 14 na taon bago tuluyang mapabagsak ng Russia ang depensa ng Ukraine sa Donetsk. Ang mga drone ang pangunahing dahilan ng lahat ng mga pagkamatay na ito. Ayon sa Hudson Institute, tinatayang hanggang 80% ng lahat ng kaswalidad sa frontline ay dulot ng mga drone. Kaya hindi lang basta-bastang sandata ang binili ng Germany para sa Ukraine sa isang record-breaking na pagbili. Binibili nila ang eksaktong uri ng sandata na kailangan ng Ukraine para tumaas ng husto ang bilang ng kaswalidad ng Russia sa frontline. Dagdag pa rito, ang 50,000 Shrike drone ay nagpapalakas sa numerical na kalamangan ng Ukraine laban sa Russia. Marami nang nasabi tungkol sa kakayahan ng Russia na magdala ng mas maraming sundalo sa digmaan kaysa sa Ukraine.
Pero hindi na ganun kahalaga ang dami ng tao ngayon dahil ang mga drone na ang naging pangunahing sandata sa digmaan. Sa ngayon, may 1.5 sa isa na numerical na kalamangan ang Ukraine pagdating sa FPV drones na siyang ginagamit sa mga frontline at sa mga lugar na malapit dito. Kakadaragdag lang ng Germany ng 50,000 strike drones sa mga inventaryo ng Ukraine. At sa paggawa nito, natutugunan din nila ang isang kasunduang mahigit $100 milyong na sana'y kailangan gawin ng Ukraine. Iyan ang isang aspeto ng kasunduang ito sa drone na hindi masyadong nababalita. Tuwing may ibang bansa na bumibili ng mga drone para sa Ukraine, nakakatipid ng Ukraine ng milyon-milyong dolyar na maaari nilang gamitin sa paggawa ng iba pang mga sandata laban sa Russia. Sino ang nakakaalam? Baka ang perang natipid ng Ukraine ay magamit sa paggawa ng mga Aster 30 missile na kamakailan lang ay binigyan ng Pransya ng lisensyang gawin. Sa lahat ng ibinigay ng Pransya at Alemanya sa Ukraine, maaring ang lisensya sa paggawa ng missile na ito ang pinaka nakakatakot para sa Russia. Hindi dahil kayang direktang saktan ng mga sandatang ito ang mga sundalong Ruso. Hindi yon ang layunin ng mga ito. Ang kaya nilang gawin ay pabagsakin ang mga eroplano at harapin ang mga ballistic at cruise missile na halos araw-araw na inilulunsad ng Russia laban sa Ukraine. Pagdating sa mga missile, ito ang nag-iisang malinaw na kalamangan na hawak pa rin ng Russia laban sa Ukraine. Dahil patuloy itong nagpapakawala ng malalakas na missile laban sa mga pasilidad militar at mga lungsod ng Ukraine. Hindi itinago ni Zelensky ang paniniwala niyang magiging tunay na game changer para sa Ukraine ang pagkakaroon ng mas maraming air defense. Patuloy na hinihiling ni Zelensky sa mga kaalyado ng Ukraine sa NATO ang mas maraming missile, maging ito man ay mga Patriot, mga Aster 30 o kahit ano pa, halos sa buong panahon ng digmaan. Sa Ankara NATO Summit, kung saan inihayag ni Trump ang pagbibigay ng lisensya sa Patriot, muling iginiit ni Zelensky ang kanyang panawagan at sinabi, kaya namin gawin ang lahat ng iba pa, pero pagdating sa air defense, kailangan namin ang determinasyon ng aming mga kaalyado. Nangyari yon matapos ang magkakasunod na pag-atake ng mga missile ng Russia na tumarget sa Kyiv ng 2 beses sa loob ng 1 linggo, na pumatay ng mahigit 50 sibilyan. Totoo, ang mga missile ng Russia ang tanging problema na hindi kayang lutasin ng Ukraine gamit lang ang sarili nitong talino. Nakikikita natin ito sa mga rate ng pagharang. Noong Hunyo, naabot ng Ukraine ang 89.4% na rate ng pagharang laban sa lahat ng banta mula sa himpapawid. Maganda pakinggan sa una, pero ang mga numerong yan ay malaki ang itinaas. Dahil sa tagumpay ng Ukraine laban sa mga strike drone ng Russia at iba pang uri ng missile maliban sa ballistic missile. Pagdating sa ballistic missile ng Russia, 40% lang ng mga pinakawalan ng Russia ang napigilan ng Ukraine. May malinaw na kakulangan sa air defense ng Ukraine na sinasamantala ng Russia habang nararamdaman na ng Ukraine ang kakulangan nila sa air defense missile. Nanabanagan si Zelensky sa mga kaalyado ng Ukraine na magbigay pa. Hindi magbabago ang panawagang yon. Pero ngayon, may lisensya na ang Ukraine para sa Aster 30, kasabay ng paparating na lisensya para sa Patriot. Sa wakas, magagawa na nila ang isang mahalagang bahagi ng kanilang digmaan laban sa Russia ng mag-isa. Natanggap nga ng Ukraine ang determinasyon ng kanilang mga kaalyado. At para sa Russia, ang lisensya ng Aster 30 ay nangangahulugan na ang nag-iisang matagumpay na ruta ng pag-atake nila ay mapipigilan sa oras na mapatakbo ng Ukraine ang kanilang mga linya ng produksyon. Siguradong matatakot si Putin dyan. Kung hindi niya kayang takutin ang mga mamamayang Ukrainian para sumuko gamit ang kanyang mga krimen sa digmaan, wala na siyang ibang magagawa kundi umasa sa militar na ang mga sundalo ay namamatay ng maramihan habang hindi naman sila umuusad. Tapos na ang Russia sa ganung sitwasyon. At huwag mong kalimutan na may mga lisensya rin para sa Scalp at ESM Hammer. Nabanggit na natin kung bakit mahalaga ang mga sandatang ito. Pero himayin pa natin ng mas malalim. Ang Scalp ay isang cruise missile na inilulunsad mula sa ere na dinisenyo para sirain ang mga nakapirmi at pinatibay na target. Ang mga missile ay lumilipad sa mababang altitude at kayang umabot sa mataas na subsonic na bilis na hanggang Mach 0.5. Kaya napakahirap itong saluhin o harangin. Ang Scalp ay kayang maglakbay ng humigit kumulang 250 kilometro at nagdadala ito ng 450 kilong Broach Penetrator Warhead. Ang warhead na yon ay gumagana sa maraming yugto upang mabutas ang target bago ihatid ang pampasabog na karga sa kung anuman ang nasa loob ng target. Iyan ang dahilan kung bakit ginagamit ito ng Ukraine sa pag-atake ng mga barko at bunker. Butasin muna, pagkatapos ay sirain kung anuman ang nasa loob. Iyan ang modus operandi ng Scalp. Ang ASM Hammers ay nakakabahala rin para sa Russia at madalas na inilalarawan bilang isang bomba lang. Pero higit pa riyan ang ASM Hammer. Inilarawan ito ng Army Recognition bilang isang smart air-to-surface standoff weapon. At ito ay isang modular bomb kit na kayang gawing precision-guided munitions. Ang mga tradisyonal na dumb bombs maaring ikabit sa mga dumb bombs na may sukat na 125, 250, 500 at 1,000 kilo. Ang pangunahing hammer ay gumagamit ng kombinasyon ng GPS at inertial navigation para maabot ang target nito. Ang mga sumunod na bersyon ay nagdagdag ng infrared homing at laser guidance sa kanilang mga kakayahan. Malamang, makakatanggap ang Ukraine ng mga lisensya para gumawa ng lahat ng uri ng hammer na magbibigay dito ng pambihirang versatility pagdating sa paggamit ng mga sandatang ito para palakasin ang isang mid-range strike campaign na kasalukuyang sumisira sa mga logistics at command structures ng Rusya sa likuran. Ang rocket motor sa isang hammer kit ay nagpapalawak ng abot ng isang dumb bomb ng mahigit 70 kilometro at ang iba't ibang guidance systems ay nagbibigay ng circular error probable na nasa pagitan ng 1 hanggang 10 metro. Kaya nakakakuha ang Ukraine ng lakas at katumpakan katulad ng sa Storm Shadow
Ngunit para sa ibang layunin, parehong mahalaga ang dalawang sandatang ito para sa Ukraine. Iniulat ng ahensyang balita ng Russia na TASS na higit 500 na Scalp Storm Shadow at mga American-made attack missiles na ang nagamit ng Ukraine laban sa Russia hanggang Marso. At malamang ay mas marami pa sana ang nagamit nila kung meron pa sila. Halos kalahati ng mahigit 500 na pag-ataking ito ay isinagawa gamit ang Scalp at Storm Shadow. 120 noong 2023, 70 noong 2024 at 45 naman sa 2025. Makikita mo ang pababang trend dyan na nagpapakita na may problema ang Ukraine sa kanilang stockpile. Hindi na ngayon. Sa bago nitong lisensya, maaaring gumawa ang Ukraine ng kahit ilang Scalp missiles na kaya nilang tustusan. Tungkol naman sa ASM HIMARS, nabanggit natin kanina na bahagi na sila ng mid-range strike campaign na inilunsad ng Ukraine laban sa Russia. Mas marami pang ganitong bomb kits ay nangangahulugan ng kakayahang maghatid ng mga bomba na tumitimbang ng hanggang 1,000 kilo. Bukod pa sa lahat ng mid-range strike drones na pinapakawalan ng Ukraine. Tapos na ang laban para sa Russia ngayon at heto kung bakit. Nabanggit natin kanina na aabutin ng Russia ng 14 na taon bago nila masakop ang Donetsk. Sa kasalukuyan nilang bilis ng pag-usad. Binibigyang diin ng Institute for the Study of War kung gaano kabagal ang usad na yon. Noong Abril at Mayo, nagtamo ang Russia ng netong pagkawala ng teritoryo na umabot sa halos 400 square kilometers. Kaya hindi talaga ito pag-usad. Nagawang baliktarin ng Russia ang takbo ng pangyayari noong Hunyo, pero umabot lang ito sa 30.02 square kilometers. Halos wala yon kung ikukumpara sa kabuuan ng pananakop. At nangyayari ang napakabagal na pag-usad na ito dahil patuloy na binabanatan ng Ukraine ang likurang bahagi ng Russia. Ano ang nagagawa ng Scalp at ASM HIMARS para sa Ukraine? Mas malakas nilang matamaan ang likurang bahagi ng kalaban. Para kay Putin, ibig sabihin nito ay mas lalong hihina ang harapan at mas marami pang problema sa likuran na kailangang harapin. At tandaan, magkakaroon ng mga strike drones sa unahan na magdudulot ng pinsala, mga Aster-30, sa himpapawid na inaalis ang kalamangan ng Russia sa mga long-range missile at ang posibilidad ng mga Rafale fighter jet na darating sa 2028 na magpapalawak sa kakayahan ng Ukraine sa himpapawid. Lahat ng ito ay nagreresulta sa isang napakasimpleng bagay. Nahuhuli na ang Russia sa panahon na lalo pang lumalakas ang Ukraine. Ang tunay na ginawa ng Germany at France dito ay ang pagtatatag ng mas malalim na pakikipag-partner sa Ukraine sa panahong nahuhuli ang Russia sa teknolohiya at nauubos na ang langis at mga tao nito. Ang digmaan ng pagkaubusan na sinimula ni Putin ay bumalik sa kanya. Ngayon, nasa panig na ng Ukraine ang kalamangan. At ngayong alam na ni Putin kung ano ang darating mula sa France at Germany, tapos na ang lahat. Maaring hindi aminin ng presidente ng Russia, maaring sobrang nakulong siya sa sarili niyang digmaan, kaya hindi niya kayang aminin ang pagkatalo. Pero alam niyang, ang pagkakaroon ng Ukraine ng mas maraming drone at kakayahang gumawa ng mga makabagong sandata na kayang tapatan ang lahat ng ginagawa ng Russia ay masama para sa kanyang mga plano. Nag-iingay na ang mga babala sa buong Europa. Kitang-kita ng lahat ang mga babalang sinyales. May binabalak na masama ang Russia sa Baltic region at maaaring Estonia ang maging target ng agresyon ni Putin. Anong mangyayari kung salakayin ng Russia ang Estonia? Yan ang tanong na sasagutin natin dito habang tinitingnan natin ang posibleng senaryo ng pananakop oras-oras. Ano ang gagawin ng Russia? Paano tutugon ang NATO? Handa ba ang Estonia para sa lahat ng ito? Samahan ninyo kami habang nagsisimula tayo sa panimula. Nandun na lahat ng mga babala, literal. Noon lamang Hunyo nang magbigay ng babala ang US sa Poland na may binabalak ang Russia na isang uri ng provokasyon. Kabilang na ang posibleng pananakop. Nakinig ang Poland, pero ang mga bansang Baltic talaga ang nagbigay pansin habang nagbabala si Punong Ministro Donald Tusk ng Poland na maaring maging kritikal ang mga susunod na buwan at ramdam na ramdam ang takot sa posibleng paglala ng kilos ng Russia. Maaring subukan ng Russia ang isang bagay sa Poland. Pero ang tunay na banta ay nakatuon sa Latvia, Lithuania o Estonia. Alam na alam ng Estonia na may binabalak ang Russia. Hindi nito alam kung ano, pero nagsimula na ang pag-ipon ng puwersa na nagbigay babala sa Estonia. Marami nang sinabi si Pangulong Volodymyr Zelensky ng Ukraine na ang mga bansang Baltic ang susunod sa plano ni Putin. Ang mga pahayag na yon ay may posibilidad na makasira ng kooperasyon. Ngunit nang makakita ang Estonia ng mas maraming palatandaan, kinailangan itong aminin na may basihan ang mga babala. Pagsapit ng huling bahagi ng Hunyo, 2026, napansin ng Estonia ang mga Russian tankers sa Baltic Sea na dapat ay nagdadala ng liquefied natural gas. Ngunit, armado ng mga machine gun at may mga sandbag na nakakabit. Depensa laban sa pagharang, marahil. Malalaman din ng Estonia ang dahilan sa lalong madaling panahon. Itinigil din ng Russia ang lahat ng trapiko sa mga railway border checkpoint sa Latvia, Finland at Estonia noong unang bahagi ng Hulyo. Malamang upang pigilan ang mga sibilyang Russian na hindi sinasadyang tumawid papuntang Estonia. Hindi basta-basta ang mga babala. Ilang buwan lang ang lumipas, sinalakay ng Russia. Unang oras pa lang, nagsimumula ito sa mga misil at drone, hindi sa mga sundalo at tangke. Naghihintay pa ang mga sundalo at tangke. Nagpatayo ang Russia ng mga infrastruktura sa mga hangganan ng Baltic sa mga buwan bago ang pananakop na kayang tumanggap ng libu-libong sundalo. Darating sila. Pero una, haharapin muna ng Estonia ang isang pag-atake na katulad ng nararanasan ng Ukraine araw-araw. Sumabog ang mga Iskander at Oresnik na mga misil sa Tallinn at iba pang mga lungsod sa Estonia habang daan-daang Russian Shahed na uri ng drone ang sumalakay. Inasahan na ng Estonia ang lahat ng ito.
Natukoy ng kanilang pagmamatyag sa himpapawid at lupa sa mga hangganan ang mga drone at misil. Ngunit dahil wala silang malalaking reserba ng interceptor drones tulad ng sa Ukraine, nahirapan ng Estonia na pigilan ang mga Shahed na uri ng drone ng Russia. At kahit na naglaan na ang bansa ng $1.2 bilyong para sa isang modernong air defense system, malamang isang Patriot, hindi ito dumating sa oras para mapigilan ang mga misil. Sa pagtatapos ng unang pag-atake ng Russia, daan-daang sibilyan sa Estonia ang namatay. Pagkatapos, nagsimulang magpadala ng mga tropa at tangke ang Rusya. Maliliit na unit ng paglusot sa simula. Gumanti ang Estonia gamit ang sarili nitong mga sundalo. Pero alam nitong nagsimula na ang pagbibilang ng oras. Habang tumitindi ang kilos ng Russia, ang tungkulin ng Estonia ay magtagal hanggat maaari ipagtanggol ang sarili laban sa Russia sa abot ng makakaya para makapaganda ang mga kaalyado nito sa NATO. Alam ng Estonia na hindi ito mananalo sa isang direktang labanan. Hindi nakatululong ang desisyon ng US na alisin ang mahigit 500 sundalo nito mula sa Estonia para sa tinatawag ng US na rotasyon sa taginit. Walang ideya ang Estonia kung kailan babalik ang mga sundalong iyon. At ngayon ay huli na. Kung ang pag-atake ng Russia ay nagdulot ng kahit isang Amerikanong mapatay o masugatan, tiyak na magkakaroon ng tugon ang US para agad na pahintuin ang Russia. Sa kasalukuyan, ang bansa ay may hubong may 7,700 aktibong miyembro at 230,000 reserba na haharap sa puwersang Ruso na maaaring umabot ng mahigit 3 milyon kung imobilisa ni Putin at ilalaan ang lahat ng mayroon ng Russia para sa pinakabagong pananakop nito. Hindi pa umaabot sa ganong kalayo ang mga pangyayari. Pero habang tumitindi ang pananakop, alam ng Estonia na nagsimula na ang pagbibilang ng oras. Ipinakita ng mga pag-aaral na aabutin lang ng 90 araw para sakupin ng Russia ang lahat ng Baltic states. Ang Tallinn ay maaaring bumagsak ng mas mabilis pa. Maaaring umabot lang ng 60 oras bago marating ng mga tangke ng Russia ang kabisera ng Estonia. Ang trabaho ay panatilihin ang linya ng depensa. Ang hukbo ng Estonia ay nagsisimula ng kumilos. Ang susunod na 23 oras, ang mga opisyal sa buong Europa ay nagsimulang magmadali. Marami ang nagakala na darating ang pag-atake ng Russia sa isang punto, pero hindi pa ngayon. Nagbabala ang Ukraine na sa unang bahagi ng 2027 ito mangyayari. Akala ng Alemanya na magiging handa ang Russia sa 2029, pero mas maaga dumating ang pag-atake kaysa inaasahan ng kahit sino at alam ng buong Europa, lalo na ng mga bansang miyembro ng NATO kasama ang Estonia na malapit nang dumating ang tawag para lumaban sila kasama ang kanilang kaalyado sa silangang harapan na ngayon lang nabuo. Samantala, ang Estonia ay lumalaban para sa kanilang buhay. Habang inihahanda ang pag-activate ng Artikulo 5, patuloy pa ring lumilipad ang mga drone at misil at lalo pang lumalaki ang panlupang pagsalakay ng Russia. Ang maliliit na unit ng mga infiltrator ay nagsisimula ng maging mas malalaki, may kasamang mga tangke at mga armored na sasakyan. Tumutugon ang Estonia sa pamamagitan ng paghahanda at pagtatanggol sa kanilang mga kuta. Naghukay ng mga trinsera bilang paghahanda para dito. Nagsimulang magpalipad ng mga drone ang Estonia at inilalabas na rin nila ang kanilang mga armored na sasakyan upang salubungin ang mga mananakop na Ruso. Inalabas na ang mga HIMARS launcher. Bumili ang Estonia ng 3 pa nito noong Abril 2026 at ang mga launcher na ito ay naging susi sa estratehiyang pangmalayuan na ginagamit ng Estonia upang atakihin ang likuran ng Russia habang lumalawak ang harapan. Hindi ito sapat para mapigilan ang Russia, pampabagal lang ito sa mga puwersa ni Putin. Gayunpaman, alam ng Estonia na may nakatagong alas ito na nagbibigay dito ng malungkot ngunit totoong pag-asa para sa mabilis na tugon ng NATO. Maaring na-pull out na ang mga tropang Amerikano. Gayunpaman, may mga puwersa ng NATO mula sa ibang mga bansa sa Estonia. Noong 2024, nagtalaga ang UK ng isang brigada para sa depensa ng Estonia. At ngayon, ang mga sundalong Briton ay nasa unahan ng digmaan laban sa Russia. In-upgrade din ng NATO ang kanilang air policing mission sa Estonia at Lithuania noong Hulyo na hindi lang nangangahulugan na may mga jet na ipinadala para harapin ang mga drone at missile ng Russia, kundi nangangahulugan din na may iba pang mga dayuhang sundalo na lumalaban sa Russia sa Estonia na mga mamamayan ng mga bansang kasapi ng NATO. Ayaw mangyari ito ng Estonia, pero kung may maging casualty sa mga dayuhang pawersang ito, magiging pabor ito sa Estonia dahil masisiguro nitong mas mabilis ang magiging tugon ng NATO. Makalipas ang 24 na oras, opisyal na na-activate ang Artikulo 5, marahil ang pinakamahalagang artikulo sa buong charter ng NATO. Ang Artikulo 5 ay nananawagan sa mga miyembro ng NATO na magbigay ng tulong sa sinumang miyembro na makakaranas ng pag-atake sa sarili nitong teritoryo. At higit kailanman, kailangan ng Estonia ang tulong na iyon. Inaasahan ito ni Putin. Alam niyang mabuti ang tungkol sa Artikulo 5 at naunawaan niyang ang kanyang pananakop ay magpapagana nito. Ang inaasahan niya ay magtatagal ang mga miyembro ng NATO sa pagdedesisyon kung magbibigay ba ng tulton, paano ito ibibigay at kailan ito ipapadala. Nasa oras na matapos magpasya ang NATO, bumagsak na ang Estonia. Pinagsikapan ni Putin na maghasik ng pagkakabahabahagi sa NATO at ginampanan pa niya ang kanyang papel sa pagmamanipula sa US upang hayagang batikusin ang mga kaalyado nito sa NATO at magbanta pa ng pagkalas sa ilang pagkakataon. Habang mas maraming oras ang nabibili ng mga pakana ni Putin para sa Russia, mas lumalaki ang tsansa nito sa Estonia. Ito ay isang totoong kinatatakutan ng Estonia. Karaniwan, ang mga pang-uudyok ng Russia laban sa mga miyembro ng NATO ay nagdudulot ng pagpapatupad ng Artikulo 4 na nauuwi sa mga konsultasyon imbes na aksyon. Kung tatahakin ng Estonia ang landas na yon, maaaring abutin ng mga linggo o kahit buwan bago maipatupad ang Artikulo 5 para makuha ang tugon na kailangan ng Estonia. Alam ng Estonia na wala na silang ganung oras.
Sa bagay na yan, alam din yon ng mga miyembro ng NATO. Pero ang tanging precedent na meron tayo para sa pagpapatupad ng Artikulo 5 ay ang mga pag-atake noong Setyembre 11 at inabot ng ilang linggo bago nagkaisa ang mga miyembro ng NATO kung paano tutugon noong 2001. Gayunpaman, naipatupad na ang Artikulo 5. Ang mga pangunahing opisyal ng Estonia ay nagtatrabaho araw at gabi sa isang diplomatikong misyon upang mapabilis ang pagkilos ng NATO kaysa dati. Ang magagawa lang ng buong Estonia ay umasa na magtagumpay ang mga pagsisikap na ito. Pero bago tayo lumalim sa senaryo ng pananakop na ito, isang mabilis na paalala na pinapanood mo ang military show. Kung hindi ka pa nakakapag-subscribe, ngayon na ang tamang panahon para pindutin ang button na yan at i-ring ang notification bell para siguradong hindi mo mamimiss ang mga susunod naming palabas. 48 oras na ang lumipas. Ang mga paghahanda ng Estonia para sa pananakop na ito ay bahagyang napipigilan ang Rusya. Nasa eksena na ngayon ang mga tangke at mga armored na sasakyan. Gayunpaman, gumastos ang Estonia ng milyon-milyong dolyar para palakasin ang depensa sa kanilang hangganan at napapabagal nila ang pagsalakay ng Rusya. Ang mga silungan na itinayo sa mga lungsod ay okupado na ng mga sibilyan, pinoprotektahan sila hanggat maaari mula sa mga misil at drone ng Rusya. Sa frente na mabilis na lumalawak upang masakop ang buong 200 at 74 na kilometrong hangganan ng Estonia sa Rusya, patuloy ang matinding labanan. Ang mga nakatago at nakakamuflage na armored vehicles sa kagubatan ng Estonia ay nagsasagawa ng mga ambush laban sa mga tropang Ruso. Ang mga anti-personnel mines na ikinalat sa buong hangganan ay tumatama sa mga tropang Ruso at mga tangke na nagpapabagal sa kanilang pag-usad. Sa mga kagubatan, daan-daang mga bunker, libu-libong dragon's teeth at di mabilang na mga kanal ang gumaganap ng kanilang bahagi sa operasyon ng pagpapabagal. Sinusubok rin ng Estonia sa aktwal ang maraming aral na natutunan nito mula sa digmaan sa Ukraine, lalo na pagdating sa paggamit ng mga drone. Noong Mayo, gumastos ang Estonia ng mahigit 8 milyong dolyar para magbukas ng bagong laboratorio para sa pagsubok ng drone at electronic warfare. At sinimula na rin itong palawakin ang lokal na produksyon ng drone ilang buwan bago pa man. Sinusubok ng mga tropang Estoniano ang kanilang natutunan sa pagsasanay habang isinasagawa nila ang mga pag-atake gamit ang drone laban sa mga tangke ng Russia at mga pinagtipunang tropa. Pero patuloy pa ring sumusulong ang mga puwersa ng Russia. Kahit na may mga harang, sobra pa rin ang dami nila. 60 oras na ang lumipas. Eksaktong sa inaasahang oras, nabasag ng mga puwersa ng Russia ang depensa sa hangganan at narating ang labas ng Tallinn. Bumagsak na ang Narva. Ang lungsod sa hangganan na mas malapit sa St. Petersburg kaysa sa kabisera ng Estonia ay hindi na nagkaroon ng pagkakataon nang matawid ang ilog na pinagmulan ng pangalan ng lungsod. Sa dagat Baltiko, nag-iipon ng mga puwersang pandagat ang Russia. Nauubos na ang oras. Nasa bingit na ang Tallinn. Maaring umasa ang Estonia na ang mga bansa tulad ng Poland at iba pang mga estado sa Baltic ay agad na darating upang ipagtanggol ito kahit walang paintulot ng NATO. Hindi yon nangyari. Pareho silang nag-aalala na nag-iipon ng Russia ng mga barko sa dagat Baltiko. At kailangan din nilang alalahanin ang Kaliningrad na hiwalay na teritoryo. Handa silang lumaban, pero kailangan nila ang tulong ng buong NATO sa labanan. 72 oras na ang lumipas. Walang humpay ang mga pag-uusap habang pinapanood ng mga miyembro ng NATO na muntik nang maagaw ang isang mahalagang bahagi ng silangang depensa nila laban sa Rusya. Kailangang magpasya. Umaasa si Putin na magiging mabagal ang NATO sa pagtugon sa panawagan. Ang 72 oras ay napakasakit na para sa Estonia dahil unti-unting nawawala ang teritoryo sa Tallinn bawat oras. Hindi nagpauto ang NATO sa bluff ni Putin. Walang magiging matinding pagkondena o walang saysay na panawagan kay Putin na itigil ang kanyang ginagawa. Ang nangyayari sa Estonia ay isang banta sa mismong pag-iral ng buong Europa. At alam ito ng mga kasaping Europeo ng NATO. Hindi titigil si Putin sa Estonia. Susunod niyang aatakihin ang iba pang mga bansang Baltic at pagkatapos ay maaring sumunod ang Poland. Na-activate na ang Artikulo 5. Ngayon ay aprobado na ito. Hindi pa handa ang Estonia na huminga ng maluwag. Alam nito kaya nitong lumaban. Kasama ang mga kaalyado nito sa NATO. Noong tagsibol, sumali ang Estonia sa isang malaking pagsasanay na kinabibilangan ng 12,000 sundalo mula ika-4 ng Mayo hanggang 1 ng Hunyo. At ang pagsasanay na yon ay dinaluhan din ng mga kinatawan mula sa Ukraine na nagbahagi ng mga aral na natutunan mula sa digmaan sa Ukraine. Gayunpaman, alam din ng Estonia na ang pag-activate ng NATO sa Artikulo 5 ay unang hakbang pa lamang. Kailangang kumilos ang mga tropa. Kailangang gumawa ng mga plano. Maaring abutin ng ilang linggo bago makita ang buong tugon ng NATO. Pero may dahilan ng Estonia para magsaya. Ang dagat Baltic, na minsang tinutukoy bilang estratehikong dagat ng NATO, ay napapalibutan ng 8 estado ng NATO, kabilang ang Estonia. Ang iba pang mga estado sa Baltic, Poland at ang mga bansang Nordic tulad ng Finland, Sweden at Norway ay mas mabilis makakatugon sa panawagan ng NATO kaysa karamihan sa iba pang miyembro ng NATO sa Europa. Sa kasama ang palad, may ilang sundalong Briton na nagbuwis din ng buhay sa pagtatanggol ng Estonia. Dahil dito, kumilos ang United Kingdom at nagpadala ng mga barkong pandigma at submarino sa dagat Baltic. Ang isla ng Gotland ng Sweden at Bornholm ng Denmark ay mabilis na naging mga estratehikong choke point na nagpapabagal sa mga barkong pandigma ng Russia at pumipigil sa kanila na ituon ang kanilang lakas ng apoy sa baybayin ng Estonia. Nagsimimulang umabante ang mga puwersa ng Poland patungo sa rehiyon ng Baltic. Ang banta ng Kaliningrad, gaano man ito kadelikado, ay mabilis na naharap. Isang matinding pambubumba mula sa silangang air power ng NATO ang sumira sa karamihan ng mga base ng Russia sa Kaliningrad. Bukod pa sa pagsira sa maraming electronic warfare hubs sa exclave na maaring magdulot ng problema sa dagat Baltic. Hindi naman walang silbi ang Kaliningrad. Ang anumang missile launch sites na hindi nasira ng NATO ay nagsisimulang magpaputok.
Ngunit, bawat pagpapalipad ay nagbubunyag ng lokasyon at sinusundan agad ng airstrike. Kumikilos na ang NATO. Patuloy pa rin lumalaban ang Estonia. 2 linggo na ang lumipas. Karamihan sa Estonia ay sinakop na ng Russia. Pero dahil kasama sa laban ng iba pang mga bansang Baltic at Poland, pati na rin ang mga bansang Nordic, naging tactical ang mga pag-atras ng Estonia. At ngayon, may malinaw ng harapan na may libu-libong sundalo sa magkabilang panig na siyang nagpabagal sa pag-usad ng Rusya. Mas marami pang puwersa ng NATO ang dumarating sa reyon ng Baltic araw-araw. Habang inaayos ang mga logistika, nagsisimula ng dumaloy ang mga armas papunta sa reyon ng Baltic. Ang Poland ay nagiging tampok sa laban. Ang kanilang mga puwersa ay nakapasok na at nasakop ang Kaliningrad kasabay ng mga airstrike. Ang pagiging pinakamalaking gumagastos ng NATO, batay sa proporsyon ng GDP, ay nagbubunga na ngayon habang ang mga tangke, armored vehicles at makabagong eroplano ng Poland ay tumutulong sa Estonia na simula ng pagtulak pabalik sa mga puwersang Ruso. Siyempre, hindi lang ginagamit ng Russia ang mga dala nila. Habang pumapasok ang mga puwersa ng NATO sa reyon ng Baltic, nagpapadala ang Russia ng libu-libong karagdagang tropa. Simple lang ang plano, lumikha ng parehong uri ng digmaang ubusan na nilalabanan ng Russia sa Ukraine. Kung sapat na yon para sa Russia na sakupin ng Estonia o isa sa iba pang mga bansang Baltic, magkakaroon ng leverage si Putin na magagamit niya para pilitin ang NATO na makipagnegosasyon. May isa pang problema na kailangang harapin ng mga puwersa ng Estonia. Mga isang kapat ng populasyon ng Estonia ay binubuo ng mga etnikong Ruso at ilan sa mga taong yon ay lumalaban sa Estonia mula sa loob. Pinahihinan ng mga saboteur at mga grupong hacker ang depensa ng Estonia at sinusubukang pabagsakin ang mga estrukturang panlipunan nito. Hindi nagkaroon ng oras ang Estonia para ipa-deport ang malaking bilang ng mga hindi mamamayang Ruso na naninirahan sa kanilang teritoryo bago umatake ang Russia. At sila ngayon ay nagdudulot ng mga problema. Gayunpaman, nagsisimula ng magbago ang ihip ng hangin. Mas mabilis kumilos ang NATO kaysa sa inaasahan ni Putin. At nararamdaman na ng Russia ang hirap. Isang buwan na ang lumipas. Malaking pag-usad. Mabilis tumugon ang mga bansang Europeo sa NATO sa pananakop ng Russia sa Estonia. Mas mabagal ang Estados Unidos. Pero matapos ang isang buwang labanan, nakita ng US na lumampas na talaga ang Russia sa provokasyon. Bagamat limitado pa rin ang digmaan sa rehiyon ng Baltic, masyado ng marami ang namamatay at napagtanto yon ng Estados Unidos. Sa kabila ng yabang ng administrasyon, nanganganib ang base ng kapangyarihan nito sa Europa. Lalo na ngayon na hindi lang Estonia ang kasali sa labanan. Nagsisimula ng magpadala ng mga sundalo ang Estados Unidos. Aabutin pa ng kaunting panahon bago sila makarating. Pero paparating na sila. Isang malinaw na mensahe ang naipadala kay Putin na anuman ang sinusubukan niyang gawin ay nabigo. Kung buong NATO ang haharap sa Russia, may kalamangan ang NATO sa lahat ng aspeto. Halos 3 beses ang dami ng aktibong sundalo at mas maraming eroplano, tangke, armored vehicles, barko at artilyerya ang maaring dalhin sa labanan. Patuloy na sumusulong si Putin. Pero may isa pa siyang problema na sa huli ay magiging dahilan ng pagbagsak ng Russia. 2 buwan na ang lumipas. Ang kalkulasyon ni Putin para sa pagsalakay sa Estonia ay nakaasa sa mabagal na tugon ng NATO at mabilis na pagsakop sa Estonia. Wala sa dalawa ang nagtagumpay. At ngayon, ang problema niya ay masyado siyang naging arogante sa paniniwala niyang kaya niyang sakupin ang Estonia bago makarespond ang NATO. Kaya hindi na siya naghintay na matapos ang digmaan sa Ukraine. Ngayon, natagpuan ng Russia ang sarili nitong nakipaglaban sa 2 digmaan, isa sa silangang bahagi ng NATO at isa pa sa Ukraine. Isang sitwasyong walang panalo ang lumitaw. Kung alisin ni Putin ang mga tropa mula sa Ukraine para lumaban sa rehiyon ng Estonia, maaaring mabawi ng Ukraine ang kanilang teritoryo. Ganon din sa kabaligtaran. Itinutulak ng NATO ang mga puwersa ng Russia palayo. At habang nangyayari ito, patuloy na dumadaloy ang mga sundalo at kagamitan patungo sa silangang harapan dahil sa mga logistical na linya ng NATO. Nagpapalitan ng pagpapaputok ng mga misil ang magkabilang panig dahil sa mas mataas na lakas ng himpapawid ng NATO, nasisira ang mga pasilidad militar ng Russia gamit ang mga misil at bomba. Pero dahil kasali na ang US, alam ni Putin na hindi siya pwedeng gumamit ng mga sandatang nuklear. Hindi nang walang kapantay na tugon na magdudulot ng katapusan ng mundo. At bukod pa doon, ayaw naman talaga niyang labanan ang buong NATO. Gusto lang niyang sakupin ang Estonia at baka pati na rin ang iba pang mga bansang Baltic. Tapos pilitin ang natitirang mga miyembro ng NATO na pumasok sa negosasyon. Masyadong nagkalat ang puwersa ng Rusya. Dapat nakinig si Putin sa dating direktor ng Estonian Foreign Intelligence Service, si Rainer Sachs, nang sinabi niyang kulang ang kakayahan ng Rusya para palawakin ang digmaan nito pakanluran at mahina ito laban sa mga pag-atake mula sa himpapawid. Matapos magawa ng Ukraine ang kahangahangang trabaho sa pagsira ng napakaraming air defense ng Rusya, ngayon, pinapanood na lang ni Putin na nagkakatotoo ang mga salitang iyon. Problema rin ang paghahati ng kanyang hukbo. Marami sa mga sundalong ipinapadala niya para labanan ang NATO ay mga reserbang kulang sa pagsasanay na inihahanda lang para ihagis sa nakamamatay na giyera sa Ukraine. Hindi sila handa para sa pinagsamang puwersa ng NATO na matagal nang nagsasanay para sa ganitong uri ng digmaan. Mas direktang nakikipagtulungan ngayon ang mga puwersa ng NATO sa Ukraine kaysa dati. At dahil dito, tumataas ang posibilidad na magpadala ang NATO ng mga sundalo sa Ukraine para labanan ang Russia. Hindi dapat ganito ang nangyari. Dapat mabilis na bumagsak ang Estonia. Pero hindi yun nangyari. At ngayon, si Putin, dahil sa kanyang desperasyon, ay kailangang magdesisyon na umatras. Sinubukan niya ang NATO at mas marami siyang nakuha kaysa sa inaasahan niya. Ang ipinakita namin dito ay isa lamang sa maraming posibleng senaryo na maaaring mangyari kung salakayin ng Russia ang Estonia. At malamang, ito na ang pinakamagandang senaryo. Napakaraming nakasalalay sa magiging tugon ng NATO. Ang bilis, lakas,
kung gaano kasangkot ang US at kung paano itinatayo ang mga linya ng supply. Ang oras ng pagsalakay ay isa ring salik. Ipinagpalagay natin na nagpapatuloy pa rin ang digmaan sa Ukraine habang sumasalakay ang Russia. Pero maaring maghintay si Putin hanggang matapos ang digmaang yon, kung sakaling matapos ito sa panahong kailangan ni Putin para maisagawa ang pagsalakay sa Estonia. Gumawa rin tayo ng isa pang palagay na kaya talagang salakayin ng Russia ang Estonia gamit ang sapat na lakas. Hindi yun sigurado, lalo na't nagdulot na ng napakaraming problema sa Russia ang digmaan sa Ukraine. Tulad ng ipinakita ng mga digmaan sa Ukraine at Persian Gulf, ang makabagong pakikidigma ay lalong isinasagawa mula sa malalayong distansya. Sa Ukraine, ang malawakang paggamit ng FPV at mga mid-range na drone ay nagbunsod para maging isang malawak na gray zone na umaabot ng 12-12 ng milya ang mga frontline. At wala nang ligtas kahit 50 milya sa likod ng mga abanteng posisyon sa ilang pagkakataon. Samantala, sa Persian Gulf, ang digmaan ay kadalasang isinasagawa mula sa mas malalayong distansya. Ang mga long-range na drone at standoff na missile ay naglalakbay sa himpapawid. Inaatake ang mga target na daan-daang milya ang layo. Ang mga Airborne Early Warning and Control o AEW&C na eroplano at slasho mga drone ay umiikot sa lugar, nagbibigay ng mahahalagang datos para sa pagtukoy ng target at koordinasyon ng mga pag-ataking ito. Habang ang mga sistema ng pagtuklas at aerial denial para labanan ng mga banta na ito ay lalong nagiging sopistikado, kailangang maging epektibo ang mga sandatang pandigma sa mas malalayong distansya. At ngayon, magpapakilala na ang US ng isang bagong air-launched missile na magpapalawak sa abot ng militar ng US ng higit pa sa dati nitong narating, ang Air Force Long Range Weapon o AFLRW. Layunin ng programa na maglunsad ng susunod na henerasyon ng air-to-air at air-to-surface na mga bersyon na may minimum na abot na 1,000 nautical miles. Narito ang mga nalalaman natin tungkol dito sa ngayon at kung paano ito maaaring magbigay ng malaking kalamangan, lalo na sa rehiyon ng Indo-Pacific. Tulad ng nabanggit, ang 1,000 nautical miles ay mas malayo kumpara sa anumang kasalukuyang ginagamit ng US pagdating sa mga air-launched na missile. Higit ito sa 10 beses ng pinakamalayo na 93 milya na kayang abutin ng pinakabagong bersyon ng AIM-120, Advanced Medium Range Air-to-Air Missile o AMRAAM, at halos 50 beses ang layo kumpara sa AIM-9X Sidewinder na umaabot lang ng humigit kumulang 22 milya. Sa totoo lang, ang pinakabagong mga air-to-air missile ng US ay mas pinahaba pa ang abot ng mga pangunahing sandata ng militar ng US. Ang mas bagong Joint Advanced Tactical Missile, ang AIM-260 JATM, ay may pinakamalayo na abot na hindi bababa sa 120 milya. At ang pinakamahabang abot na air-to-air missile ng Navy, ang AIM-174B, may classified na abot na tinatayang higit sa 200 milya. Pero ang AFLRW ay naglalayong dagdagan pa ang layo ng 5 hanggang 10 beses. Pagdating sa air-to-surface missiles, mas malaki ang kasalukuyang arsenal ng US kumpara sa abot ng kanilang air-to-air missiles. Ang AGM-88 na anti-radiation missile ay may abot lamang na humigit kumulang 73 milya. At ang AGM-84 Slammer Standoff Cruise Missile ay may katamtamang abot na humigit kumulang 168 milya. Pero ang AGM-158B JASSM-ER na Long Range Cruise Missile ay may abot na humigit kumulang 620 milya. Ang AGM-158C Laramie na anti-ship variant ay may abot na humigit kumulang 575 milya. At ang AGM-183 Aero Hypersonic Air-to-Surface Missile ay halos umaabot sa range ng AFLRW na may abot na 174 na milya. Pero maliban sa Aero, na hindi pa operationally deployed, tinalo ng AFLRW ang abot ng kasalukuyang arsenal ng US nang hindi bababa sa 1 katlo. At habang ang aerial warfare ay nagiging mas malayo ang labanan, yun ang maaring maging mapagpasyang pagkakaiba, lalo na sa Taiwan at sa paligid nito. Ang isang anti-air missile na may ganitong uri ng napakalayong abot ay magiging napakaangkop para sa pag-atake sa mga critical na AEW at AEW&C na eroplano, mga refueling tanker at iba pang mahahalagang aerial asset na go-operate sa mga likurang lugar. Hanggang ngayon, ang mga asset na ito ay halos malayang gumagalaw, ligtas sa likod ng mga patong-patong na depensa sa ere na hindi kayang abutin ng kasalukuyang US air-to-air missiles. Pero hindi na. Nakatakda ang US Air Force na magsagawa ng AFLRW Industry Day na pagtitipon sa huling bahagi ng Agosto sa Eglin Air Force Base sa Florida para simulan ng proseso. May lihim na klasifikasyon ng event at layunin nitong makipag-ugnayan sa mga kontratista ng defense industry para mapasimulan agad ang paggawa ng AFLRW. Ang AFL-CMC o Air Force Life Cycle Management Center ay naghahanap ng susunod na henerasyon ng mga air-launched long-range weapon variants na magpapalawak sa kakayahan ng Estados Unidos na tamaan ang mga prioridad na target sa himpapawid, lupa at dagat ng malayo at mabilis.
ayon sa paunawa para sa event. Ang layunin ay gumawa ng dalawang variant, isang air-to-air o AA at isang air-to-surface o AS missile, na ang unang pukus ay sa AA variant. Ayon sa paunawa, ang parehong variant ng AFLRW ay magkakaroon ng minimum na saklaw na 1,000 nautical miles at kayang tamaan ang kani-kanilang AA. At mga as na target sa defense planning, scenario 2.1 at 7.1 na mga kapaligiran ng maagap. Binibigyang diin din ng paunawa ang pangangailangan para sa mga modular na bahagi at open architecture ng mga sistema, pati na rin ang paghahanap ng isang pangunahing integrator na magbubuo ng iba't ibang elemento upang maging isang kumpletong misil o all-up round. Ngayon, hindi ito ang unang pagkakataon na pinag-isipan ng US ang mga air-launched missiles na may pinalawak na saklaw, kahit ng saklaw ng AFLRW ay halos 3 beses na mas malayo kaysa sa anumang alam na pinag-isipan ng US noon. Halo sinampon ng Air Force ang isang long-range na high-speed missile na dinisenyo para tumarget sa parehong mga target sa himpapawid at sa ibabaw ng lupa o dagat noong panahon ng Cold War. Gayunpaman, ang pinakamalayo nitong abot na tinawag na Advanced Strategic Air-Launched Missile o ASALM ay inasahan pa ring abot lamang ng 300 milya o 260 nautical miles. Sa panahon pagkatapos ng Cold War, sinubukan din ng US ang iba pang mga baryante ng misil na inilulunsad mula sa himpapawid na may malayo ang abot tulad ng Joint Dual Role Air Dominance Missile o JDR, JDR-ADM. Ang konseptong ito na pinangunahan ng Navy mula 2008 hanggang 2010 ay nilalayong palitan ang parehong AIM-120 at AIM-9. Gayunpaman, nakatuon ito sa kinematic performance at maneuverability kaysa sa sobrang layo ng abot, na may tinatayang kakayahan na malamang ay limitado sa pagitan ng 54 hanggang 81 nautical miles. Noong dekada 2010, ang JDR-ADM ay naging Next Generation Missile o NGM program na ngayon ay hindi na ipinagpapatuloy, na naglalayong magkaroon ng abot na humigit kumulang 86 hanggang 108 nautical miles. Pinakabago, ang Long Range Engagement Weapon o LRU ang naging direktang pinagmulan ng AIM-260J ATM at posibleng AIM-174B. Ang layunin ng disenyo nito ay makamit ang abot na humigit kumulang 108 hanggang 200 nautical miles. Mas maaga, noong 2026, ang hukbong dagat ay naglabas ng sarili nitong panawagan para sa isang long-range anti-radiation missile na kayang umatake ng mga target sa himpapawid at mga target sa ibabaw. Tinawag itong Advanced Emission Suppression Missile o AESM. Gayunpaman, hindi tinukoy ng sangay ng militar kung gaano kalayo ang nais nitong abutin ng armas na ito. Kaya, malinaw na matagal nang sinusubukan ng US na makabuo ng isang makapangyarihang long-range na air-launched missile, pero hindi ito kasing laki ng AFLRW. Sa katunayan, wala pang nabanggit na abot na umaabot sa 1,000 nautical miles, kahit sa mga bukas na talakayan, kaugnay ng alinman sa mga programang ito. Gayunpaman, hayagang pinag-usapan ng Air Force ang posibilidad ng anti-air missiles na may abot na hanggang 1,000 milya sa isang ulat sa Kongreso noong Disyembre 2024. Ang mga counter-air weapons na may abot na higit sa 1,000 milya at sinusuportahan ng mga sensor na nakabase sa kalawakan ay maglalagay sa panganib sa mga eroplanong gaya ng mga tanker na dati-rati ay malayang nakakakilos. Ayon sa ulat ng Air Force noong 2024, ngunit iyon ay inisip bilang bahagi ng inaasang ecosystem ng banta na nakikita ng Navy na mabubuo pagsapit ng 2050. Sa itsura nito, ang layunin ngayon ay mailagay ang AFRW sa serbisyo sa loob ng susunod na ilang taon. Kaya, bakit mas naging urgent na yon? Ito rin ang sagot sa lumalaking kakayahan ng mga kalaban ng US, at lalo na yung isa na naglalaan ng napakalaking pera at pagsisikap sa AEW at AEW&C at mga long-range na depensa sa himpapawid. Sina, pinalawak ng China ang kanilang AEW at AEW&C fleet at mga kakayahan sa long-range aerial denial sa nakakabahala lang antas nitong mga nakaraang taon. Mula sa pagiging limitadong puwersa sa rehiyon patungo sa pagiging puwersang kayang magpakita ng lakas hanggang sa malalim na bahagi ng kanlurang Pasipiko. Ang particular na nakakabahala ay ang pagtaas ng kapasidad ng People's Liberation Army o PLA sa AEW at AEW&C ng 6 hanggang 8 beses sa nakaraang dekada. Sa proseso, nakalikha sila ng pinakamoderno at pinaka-diversified na fleet sa buong mundo, pangalawa lamang sa Estados Unidos. Naipatupad na ng China ang serial na produksyon ng kanilang turboprop na KJ-500 na pangunahing sandigan at ngayon ay may higit sa 60 unit na nasa serbisyo, 40 sa Air Force at mahigit 20 sa Navy. Ayon sa ulat, ang Advanced Digital Radar ng KJ-500 ay nagbibigay daan dito na matukoy ang mga stealth na target sa distansyang maihahambing sa mas malalaking eroplano.
Mas nakakabahala, ipinakilala na rin ng China ang KJ-600, isang carrier-based na AEW&C na eroplano na kalintulad ng US-2 Hawkeye. Pinapayagan ng eroplano ang mga Chinese Carrier Strike Group na mag-operate gamit ang sariling long-range radar coverage na lubos na nagpapalawak ng kanilang depensiba at opensibang abot lampas sa saklaw ng mga ship-based radar. Pero lalo pang palalawakin ang mga kakayahang iyon. Nagde-develop ang China ng KJ-3000 para palitan ang tumatanda nitong KJ-2000. Ang bagong eroplano ay nilalayong magbigay ng mas mataas na fuel efficiency habang ng pananatili sa himpapawid at lakas ng radar. Bukod pa rito, idinideploy na rin ang high-altitude WZ Xi'an at advanced KJ-700 para matukoy ang mga low observable na eroplano at pamahalaan ang mga komplikadong battle space. Dagdag pa rito ang mga bagong espesyal na misyon na eroplano tulad ng Y-Xiam DZ at Y-Xiam LG ay pinagsasama ang mga tungkulin ng AEW&C sa malakas na electronic attack at pangangalap ng intelihensya. Ang mga sopistikadong eroplano na ito ay magpapahintulot sa China na sabay-sabay na matukoy, ma-jam at ma-geolocate ang kalaban at mga emission sa isang sortie lamang. Ang mga pag-unlad na ito ay labis na nagbawas sa malaking kalamangan ng US sa surveillance at intelligence sa larangan ng labanan. Ngunit ang Sina ay nagde-develop din ng mga long-range na sandata para sa opensiba at depensa upang labanan ang mga banta sa mas malalayong distansya. At ginagamit na nila ngayon ang mga long-range na air-launched missiles na kayang tumapat o higitan pa ang AFRW. Ang Changjiang Dalawampu o CJ-20 ay isang air-launched cruise missile na dinadala ng H-6K bomber at tinatayang may abot na nasa 900 at 30 hanggang 1,200 at 40 milya. Ito ay direktang tumutugma sa pinakamababang bahagi ng AFLRW requirement na nagbibigay sa H-6K ng kakayahang tamaan ang mga malalayong target matapos lumipad ng malayo papunta sa Pacific Ocean. Meron na rin ginagamit ang Sina na air-launched na bersyon ng kanilang YJ-21 hypersonic anti-ship ballistic missile na inangkop para magamit ng H-6K bomber. May saklaw ito na humigit kumulang 932 milya at bilis na Mach 6 hanggang 10, mga 4,000 at 500 hanggang 7,000 at 600 milya bawat oras. Bagamat bahagyang mas maikli kaysa sa inaasahang saklaw ng AFLR, ang hypersonic na bilis nito ay ginagawa itong isang seryosong banta sa mga carrier group. Aktibo ring pinapaliit ng China ang mga sistemang ito para magamit sa mas maliliit na tactical na eroplano tulad ng J-10 na nagpapalawak ng abot ng mga long-range hypersonic missile lampas sa mga strategic bomber. Kaya, sa aspetong ito, nahuhuli ang US at pati na rin ang natitirang bahagi ng NATO. Sa labas ng US, sa loob ng alyansa, ang mga katulad ng missile ng AFRW ay nasa yugto pa lamang ng pagdevelop. Ang ELSA o European Long Strike Approach ay isang kolaboratibong pagsisikap na kinabibilangan ng isang proyekto sa pagitan ng UK at Alemanya para makabuo ng bagong cruise missile na may abot na higit sa 1,000 at 240 milya. At ang Future Combat Air System o FCAS, SCAF, na kasalukuyang dinedevelop ng mga bansa tulad ng Pransya, Alemanya at Espanya ay may kasamang plano para sa susunod na henerasyon ng mga long-range na sandata. Bagamat ang espesipikong datos tungkol sa abot ito ay nananatiling classified. Ngayon, kung naghahanap ka ng pinakabagong balita tungkol sa militar at geopolitika na ipinaliliwanag para maintindihan mo hindi lang kung ano ang nangyari, kundi kung bakit ito mahalaga, yan ang hatid namin araw-araw dito sa Military Show. Kaya mag-subscribe ka sa channel para palagi kang updated. Ngayon, hindi lang sa abot ng kanilang mga offensive long-range missiles may lamang ang China. Nakapag-develop din sila ng mga defensive anti-aircraft missiles na kayang umabot ng higit sa 1,000 nautical miles. Ang HQ-19, ang pangunahing exo-atmospheric anti-ballistic missile o ABM system ng China na maihahambing sa THAAD ng Estados Unidos. May kumpirmadong intercept range ito na humigit kumulang 1,620 nautical miles. Abang pangunahing isang ABM system, ang radar at kinematic performance nito ay malaki rin ang naitutulong sa pagpigil sa mga banta mula sa mataas na altitude tulad ng mga eroplanong US AWACS, fighter jets, bombers at mga paparating na missiles. Pero malinaw na may mga miyembro ng elite ng PLA na nakikita ang pangangailangan para sa isang katumbas na missile ng AFLRW, isang bagay na partikular na dinisenyo para targetin ang mga high-value assets tulad ng AEW at AEW&C na mga eroplano at bombers. Iminungkahi ng mga Chinese researchers sa publiko ang isang bagong hypersonic surface-to-air missile na may abot na humigit kumulang 1,080 nautical miles. At binabago nito ang sitwasyon para sa US. Ibig sabihin nito, hindi na kayang iputok ng US ang kanilang mga standoff missile mula sa malalayong distansya. Ibig sabihin, sa labas ng abot ng depensang panghimpapawid ng China. Kailangang pumasok ang mga bomba at fighter ng US sa epektibong abot ng mga long-distance missile ng China para maiputok ang sarili nilang mga missile. Sa madaling salita, ibig sabihin nito na ang kasalukuyang mga standoff missile ng US ay hindi na talaga maituturing na mga standoff weapon. Kaya naman mas tumindi ang pangangailangan ng US na makabuo ng missile na kayang makipagsabayan. Ang kasalukuyang kakayahan ng China na abutin at targetin ang pinakamahalagang asset ng US sa layo na higit 1,000 nautical miles.
Dagdag pa ang lumalaking fleet ng China ng AEW, AEW&C at mga tanker ay nagiging dahilan kung bakit ito ay napakahalaga. Lalo na kapag isinasaalang-alang mo ang layo ng pagitan ng mga base at kaalyado ng US sa Taiwan. Ang distansya sa pagitan ng mga base ng US sa isla ng Okinawa sa Japan at Taiwan ay humigit kumulang 300 at 70 nautical miles. Mas malayo pa, ang distansya sa pagitan ng Anderson Air Force Base sa Guam at Taiwan ay nasa 1,500 nautical miles. Ibig sabihin, ang mga AFLRW na armadong eroplano na lumilipad sa East China Sea o sa hilagang dulo ng South China Sea ay dapat kayang umatake ng mga target gamit ang daan-daang misail sa loob ng mainland ng China basta't may sapat na datos para sa pagtukoy ng target. Ang AFLRW ay magbibigay rin sa EFOS ng paraan para pabagsakin ang mga lumilipad na AEW at AEW&C na eroplano, mga tanker at mga bomber. Iba pang mga eroplano para sa surveillance at reconnaissance at posibleng pati na rin ang mga hindi naghihinalang tactical jet. Bukod pa rito, magagawa ng mga missile ito nang hindi kinakailangang alertuhin ang mga target na sila ay tinatarget na o hindi nila malalaman hanggang sa huli na para makatakas. Ang pagtugis sa mga target mula sa napakalalayong distansya ay lubos ding nagpapababa ng pangangailangan na magpadala ng tactical air power at mga support aircraft sa unahang mga posisyon at sa gitna ng panganib, lalo na sa mga unang yugto ng isang labanan. Sa pamamagitan ng pag-elimina ng mga mahalagang force-multiplying aircraft gamit ang mga long-range na missile, mas mapapalakas ang kakayahang mabuhay ng mga tradisyonal na counter-air packages. Ang AFLRW na mga missile ay magbibigay rin sa mga eroplano ng US Air Force ng isa pang posibleng mapagpasyang kalamangan. Dagdag na flexibility para umatake ng mga target na mas malapit sa tactical edge pero malayo sa kanilang kasalukuyang flight paths. Sa Pasipiko, ang mga lugar ng aktibong labanan sa himpapawid o sa ibabaw ng dagat ay madaling kumalat sa libu-libong milyang parisukat. Papayagan ng AFLRW missiles ang US na masakop ang buong lugar na hindi kinakailangan magpalipad ng eroplano sa bawat sektor. Ngayon, maaaring nagtataka ka kung bakit, sa kabila ng napakaraming agarang benepisyo, kakaunti lamang ang pagdevelop ng ultra-long-range na mga missile na inilulunsad mula sa ere. Iisipin mo na dahil palaging lumalawak ang saklaw ng digmaan, dapat sana ay pangunahing prioridad ang pagdevelop ng mga ganitong missile. Sa totoo lang, gaya na nakikita mo sa pagiging apurahan ng mga plano ng US para sa AFLRW, ito ay isang prioridad. Pero hindi ito ganoon kadaling gawin. Ang ultra-long range ng mga missile na inilulunsad mula sa ere ay may kakaibang mga hamon sa pagdevelop. Para magsimula, sa mga ganitong distansya, may malalaking limitasyon sa propulsion at aerodynamics na kailangang malampasan. Ang pag-abot sa ganitong kalayong distansya ay nangangailangan talaga ng paglipat mula sa karaniwang rocket motors na ginagamit sa kasalukuyang air-to-air missiles. Ang tradisyonal na solid fuel rockets na ginagamit para paandarin ang mga missile na ito ay mabilis maubos, kaya umaasa na lang ang mga missile sa kinetic energy para sa natitirang bahagi ng paglipad. At mabilis itong naubos sa loob ng 1,000 nautical miles dahil sa atmospheric drag. Para mapunan ang agwat na ito, malamang na mangailangan ng AFLRW ng multi-stage na disenyo katulad ng air-launched ballistic missiles. Bilang alternatibo, malamang nakakailanganin ng advanced na scramjet o ramjet propulsion para mapanatili ang hypersonic na bilis sa mas mahabang panahon. Tulad ng lahat ng hypersonic na missile, may seryosong hamon din sa pagharap sa thermal load. Ang pagpapanatili ng paglipad sa hypersonic na bilis na Mach 5 pataas sa mahigit 1,000 nautical miles ay nagdudulot ng matinding aerodynamic heating. Upang maiwasan ang pagkasira ng estruktura at maprotektahan ang mahahalagang internal electronics, kinakailangan ang mga advanced refractory materials at aktibong cooling systems na lubos na nagpapataas ng gastos at komplikasyon sa paggawa. Ang paglalakbay ng ganoong distansya ay nangangailangan din ng malaking dami ng gasolina, kaya't nagiging malaki at mabigat ang missile. Malamang na malilimitahan ito ang mga eroplanong kayang magdala ng AFLRW. Malamang na mailulunsad lang ito mula sa mga strategic bomber tulad ng B-21 Raider o B-52. Malakay ang posibilidad na masyadong malaki ang sandata para sa mga internal bay at masyadong mabigat para sa external pylons ng mas maliliit na fighter jet nang hindi isinusuko ang abot o liksi ng sasakyang panghimpapawid. Ngayon, hindi lang ang US ang may ganitong mga hamon sa disenyo. Ang mga Chino, Ruso, Hilagang Koreano, taga-Iran at lahat ng iba pang taga-disenyo ng mga long-range air-launched missile ay kailangang harapin ang parehong mga limitasyon ng pisika at chemistry. Pero may isa pang mahalagang problema na kailangang malampasan para maging tunay na epektibo ang AFLRW. Ito ang problema ng blind fire guidance. Sa 1,000 nautical miles, ang mga target tulad ng eroplano o barko ay maaaring gumalaw ng daan-daang milya habang nasa ere pa ang missile. Hindi kayang makita ng radar ng eroplanong nagpalipad ng missile ang target sa ganitong kalayuan dahil sa kurbada ng mundo at limitasyon ng radar horizon. Kaya, sa ganitong distansya, hindi maaring umasa ang missile sa fire and forget na active radar homing mula sa platapormang pinaglulunsaran nito. Kailangang i-update ang paggabay nito sa target habang nasa ere pa ito. Ang mga mid-course update na ito ay kailangang ibigay ng mga sensor na nasa ibang plataporma tulad ng mga satellite, drone o iba pang sasakyang panghimpapawid. At nangangailangan niyon ng matibay at jam-resistant na data link na kayang gumana sa gitna ng matinding electronic warfare na posibleng mga ilangan ng pag-upgrade sa kakayahan ng kasalukuyang data link systems ng US.
Sa kabutihang palad para sa US, yan ay isang larangan kung saan sila na ang may pinakamahusay na kakayahan kumpara sa anumang militar sa buong mundo. Ang pagmamaniobra ng misail papunta sa tamang lugar para sa pag-atake ay hindi na dapat maging malaking problema. Pero may isa pang aspeto kung saan ang isang precision strike sa napakalayong distansya ay patuloy pa ring nagdudulot ng seryosong hamon sa teknolohiya. Ito ay ang sensitivity ng seeker sa terminal phase. Kapag narating na ng missile ang target na lugar, kailangang matukoy ng onboard seeker nito ang espesipikong target sa gitna ng iba pang signal at mga countermeasure at magawa ito ng mag-isa at walang tulong mula sa labas. Kaya kailangan ng AFLRW ng mga seeker na may sapat na sensitivity at processing power para makilala ang mga high-value target tulad ng mga tanker o AWACS mula sa mga plane. At mas madaling sabihin yan kaysa gawin. Sa totoo lang, ang ipinapakita ng mga hamong ito tungkol sa AFLRW ay hindi talaga ito may tuturing na isang standalone na sandata. Lubos itong nakadepende sa isang sistema na pinaniniwalaan ng marami na magiging sentro ng hinaharap na digmaan. Isang kill web na lubang magkakaune. Pinagsasasama-sama ng kill web na ito ang mga tersyaryong sensor at iba pang mga sumusuportang elemento sa malalawak na antas ng networking. Ito ay kumakalat sa himpapawid, lupa, dagat, kalawakan at maging sa cyberspace at isinasama ang mga kagamitan mula sa buong militar ng US, hindi lang mula sa Air Force. Ang matagumpay na pag-atake ng AFLRW ay nangangailangan ng real-time na pagsasama-sama ng datos mula sa web na ito upang matunton ang mga gumagalaw na target sa malawak na mga teatro ng operasyon sa Pasipiko o Europa. Siyempre, may mga hamon din ang prosesong yan. Kung magagawang i-jam ng Sina ang mga komunikasyon o sirain ang mga pangunahing sensor nodes tulad ng US AWACS o mga satellite, mawawala sa missile ang kakayahan nitong i-update ang trajectory nito, kaya hindi ito magiging epektibo laban sa mga target na nagmamaniobra. Inililipat nito ang limitasyon mula sa hardware ng missile papunta sa tibay ng mas malawak na command at control network na lumilikha ng napakaraming bagong hamon na lampas pa sa mismong missile. Ngunit sa totoo lang, dapat magawa ng AFLRW na ipataw ang parehong suliranin sa mga Chino. Ang pagpapatumba sa mga AEW at AEW&C na eroplano ng China at iba pang mahahalagang sensor tulad ng mga radar installation ay magkakaroon ng parehong epekto. Mapapahina ang kanilang command at control network at maapektuhan ng masama ang paggabay ng sarili nilang mga long-range missile. At iyan ang maaring maging malaking kaibahan sa isang labanan sa Indo-Pasipiko. Lahat ng ito ay tumutukoy sa hinaharap kung saan ang distansya mula sa target ay nagiging hindi na ganoon kahalaga. Kung saan ang mga sobrang tumpak at mga pag-ataking mas mahaba ang saklaw ay nagiging karaniwan na. O mas mahalaga, marahil, ito ay tumutukoy sa isang bagong panahon ng net-centric warfare kung saan ang kill web ang tunay na hari. Siyempre, patuloy naming ibabalita sa inyo ang mga bagong detalye tungkol sa AFLRW habang lumalabas ang mga ito. Kaya siguraduhing nakasubscribe kayo sa channel para kayo ang unang makaalam. Samantala, panurin ninyo ang video na ito tungkol sa isa pang US air-launched missile na maaring magbago ng air combat magpakailanman.